Pagkatapos ng isang aksidente, nawala ng mga magulang ang batang si Sun Yanfeng. Dahil sa matinding trauma, nagkaroon siya ng psychological disorder na nagresulta sa sleepwalking at selective amnesia. Nangako ang kapitbahay niyang nakababatang kapatid na si Sumuyun na poprotektahan niya ng maayos ang kanyang ate. Mula noon, nagkaroon ng bagong pamilya si Xiaofeng. Lumipas ang maraming taon ngunit gusto pa rin ni Muyun na matulog sa kwarto ng kanyang ate. Agad na kinuhanan ni Xiaofeng ng ebidensya ang krimen para isumbong sa kanilang nanay. Kinuha ni Muyun ang telepono nang tumawag ang nanay nila. Inireklamo niya na may ayaw magluto para sa kanya. Nagreklamo si Ginang Su na 20 araw pa lang siyang nasa business trip pero 43 beses na nag-away ang magkapatid. Pinayuhan niya si Xiaofeng na bigyan daan ang kanyang nakababatang kapatid at si Xiaoyun naman ay dapat magbigay daan sa mga babae. Ngunit ipinagtalo niya na ang kanyang ate ay hindi naman babae. Naisip ni Xiaofeng na sana wala siyang ganitong masamang nakababatang kapatid. Hindi lang siya pinipilit nitong magluto kundi kailangan pa niyang dalhin sa kwarto nito bago kumain. Pinipigilan ni Xiaofeng ang kanyang inis at pinaalalahanan ang kanyang nakababatang kapatid na inumin ang kanyang gamot sa tiyan sa tamang oras. Bumalik si Muyun sa kanyang kwarto at inilagay ang gamot sa drawer. Umupo siya at naghintay ng almusal. Alam niyang tiyak na ililista niya ang mga pagkain hindi niya gusto para lutuin sa buong linggo. Ngunit nagkunwari siyang hindi gusto ang masarap na pagkain. Sa simula ng kanyang senior high school, si Yanfeng, na halos full sa ranggo ng klase, ay inilagay sa klase Guild 5. Nagtataka ang kaibigan niya kung bakit hindi siya humingi ng tulong sa kanyang henyong nakababatang kapatid. Hindi pinansin ni Xiaofeng dahil magaling lang magbigay ng payo si Muyun. Pagpasok sa klase, nalaman ni Xiaofeng na mali ang librong dala niya sa math. Sakto namang pumasok ang malamig na henyo na ikinagulat ng buong klase. Nagbulungan sila, hindi ba siya nasa class 1? Ibinigay ni Muyun ang libro, sinisisi ang kanyang ate na malilimutin. Akala ni Xiaofeng na binigay lang ng kanyang nakababatang kapatid ang libro, ngunit umupo ito sa tabi niya. Sinabi ni Muyun na natatakot ang kanilang mga magulang na maagang umibig ang kanilang anak na babae, kaya sinabi nila na tulungan niya ang kanyang ate sa pag-aaral. Sakto namang pumasok ang guro at nagbigay ng anunsyo, kusa namang hiniling ni Muyun na pumasok sa class 5. Siya ang kakatawan sa klase, magbabasa ng talumpati sa pagbubukas ng klase. Pag-uwi, nagpa siya si Xiaofeng na mag-aral ang husto upang makatakas sa masamang kamay ng kanyang nakababatang kapatid. Ngunit si Muyun ang nangunguna sa buong klase, habang siya naman ay mapagpakumbabang nasa halos dulo ng listahan. Tiningnan ni Xiaofeng ang larawan ng kanyang crush na si Qinyao bilang kanyang aliw. Agad na kinuha ni Muyun ang frame ng litrato at nagtanong kung bakit ganoon siya kaadik sa mga lalaki. Alam ni Xiaofeng na nagsiselos ang kanyang nakababatang kapatid dahil si Qinyao ay parehong banayad at magaling sa basketball. Pinaalalahanan ni Muyun ang kanyang ate na manood ng laro niya at hindi rin siya dapat purihin ang kahit sino sa harap niya. Gumawa si Xiaofeng ng dahilan na kailangan niyang mag-extra class. Ngunit nang makita niyang yayain ni Qinyao si Muyun, gusto niyang masaksihan ang sandali ng pagkapanalo ng kanyang nakababatang kapatid sa championship. Tinikman ni Qinyao ang nilutong cake ni Yanfeng at pinuri itong masarap. Kung may magluluto kay Qinyao araw-araw, matutuwa siya kahit sa panaginip lang. Inimbitahan ni Xiaofeng si Qinyao na madalas na tikman ang kanyang mga inihurnong produkto. Pinaalalahanan ni Muyun ang kanyang ate na ipakita ang kanyang sinseridad sa paggawa ng isang banner para suportahan ang basketball team. Sa kwarto, nakita ni Xiaofeng na inipon ng kanyang nakababatang kapatid ang mga paraan ng paglutas ng mga problema sa matematika para sa kanya. Masaya siyang gumuhit ng banner para sa kumpletong tagumpay ng dakilang masamang kapatid. Sa basketball court, nagniningning sina Muyun at Qinyao sa mata ng mga estudyanteng babae. Isang babae ang nakakita na si Yanfeng ay ate ni Muyun at agad na nagtanong tungkol sa mga gusto niya. Ang magandang laro ni Muyun ay ikinagulat ng lahat. Nahulog ni Xiaofeng ang kanyang banner para sa kanyang nakababatang kapatid, ngunit nabigyan siya ng banner na sumusuporta kay Qinyao. Naalala niya ang unang beses na nakilala niya si Qinyao ay nang malumanay siyang ipagtanggol nito. Ang ngiti ni Qinyao ay agad na nagpasaya sa buong kabataan niya. Isang seryosong estudyanteng babae na nagngangalang Liu Zitui ang dumating at pinintasan ang panlasa ng mga baliw na tagahanga. Inakala ni Yanfeng na nagalit ito sa kanya dahil tinanggihan siya ni Muyun. Pinayuhan niya si Zitui na huwag malungkot dahil tinatanggihan ni Muyun ang lahat, babae man o lalaki. Nakita ni Muyun na binubuli ang kanyang ate, kaya hinila niya ito papalayo. Tumingin siya ng matalim kay Zitui na agad namang nabighani sa kanya sa unang tingin. Pinulot niya ang banner sa lupa at inutusan ang kanyang ate na suportahan siya. Ang mga estudyanteng babae na nakasaksi sa pagliligtas niya sa kanyang ate ay lalong nabighani kay Muyun. Sa ikalawang round, maganda ang pagtutulungan ni Muyun at Qinyao. Ang napakagandang huling tira ay nagbigay ng panalo sa koponan ng basketball ng kanilang high school. Kinuha ni Muyun ang telepono mula kay Yanfeng, binura ang lahat ng litrato na kinunan niya kay Qinyao. Inireklamo niya na nahuli siya sa klase at maagang umibig. Mula sa malayo, kumuha ng litrato ng basketball team ang isang kaibigan na nagngangalang Ludiin. Nakilala niya na ang taong nakatayo sa tabi ni Muyun ay siya. Naalala niya na hindi pa matagal, inatake siya sa puso. Dumaan si Yanfeng, inakalang gutom si Diin kaya ibinigay niya ang kanyang tanghalian. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang pinakamagandang babae sa universo. Sa remedial class, humingi ng paumanhin si Yanfeng sa guro dahil nahuli siya. Pinaalalahanan ni Izhang si Xiaofeng na kailangan niyang gugulin ang kanyang katapusan ng linggo sa pagtuturo sa mga mahinang estudyante. Minahalaga niya na ang sarili niyang kinabukasan ay siya mismo ang magdidikta. Dapat magsumikap si Yanfeng para makuha ang gusto niya. Binigyan niya si Xiaofeng ng ilang pagsusulit sa pagrepaso, umaasa na samantalahin ng kanyang estudyante ang pagkakataon. Sa kabilang banda, tinawag ni Muyun ang kanyang ate para magluto. Sinabi niyang napakagaling niya at pwede siyang magtutor kung magmamakaawa ang kanyang ate. Pinayuhan ni Xiaofeng ang kanyang nakababatang kapatid na huwag maging mayabang at baka mag-isa lang siya hanggang sa maging matanda. Matagal nang naghihintay ang kanyang ate, kaya dinalhan na lang ni Muyun ng pagkain si Yanfeng sa klase. Nagpasalamat siya sa kanyang nakababatang kapatid, naaalala pa rin niya na gusto niya ang fish rice balls.
Hindi niya kailangan ng pagtuturo ni Muyon dahil ang pagtuturo ay dapat nakabatay sa pagkakapantay-pantay. Pumayag si Muyon na sundin ito at nagbigay ng lecture sa kanyang ate. Lumakas ang loob ni Xiao Feng at hiniling sa kanyang nakababatang kapatid na huwag siyang siraan sa harap ni Qin Yao. Nahihirapan si Muyon at inayos ang kanyang mga libro at umalis. Pauwi, naisip ni Xiao Feng na mahina siya sa pag-aaral dahil inilaan niya ang lahat ng kanyang oras sa pagluluto para sa kanyang nakababatang kapatid. Paliko-liko si Muyon at pinatahimik ang kanyang ate. Mahigpit na niyakap ni Xiao Feng ang kanyang nakababatang kapatid para makita kung ano pa ang magagawa sa kanya ni Muyon. Nang makita ang magulong bahay, pakiramdam ni Xiao Feng ay parang nagbago ang kanyang nakababatang kapatid. Kailangan niyang maglinis para hindi siya bumuti. Nagdala si Muyon ng mga kwaderno na naglalaman ng mahalagang kaalaman at pinayuhan ang kanyang ate na mag-aral ng husto para sa mga pagsusulit. Lumukso si Xiao Feng sa likod niya, pinupuri ang kanyang nakababatang kapatid bilang isang tunay na kayamanan na marunong mag-alala sa kanyang ate. Sa kanyang panaginip, muling nakita ni Nian Feng ang aksidente ng kanyang pamilya. Nagising siya na may gulat, nakita ang kanyang nakababatang kapatid na humihingi ng almusal. Dali-dali siyang nagluto para makaiwas sa masamang nakababatang kapatid. Naalala niya na ngayon ang araw ng proficiency test. Kung patuloy na bumaba ang kanyang mga marka, tiyak na nakakahiya ito. Hindi pa nasasabi ni Muyon sa kanyang ate na dalhin ang kanyang kwaderno, at gaya ng inaasahan, kailangan niyang bumalik para kunin ito. Nag-alok siyang hintayin si Xiao Feng para pumasok sa klase, sa kondisyon na magluluto siya ng 3 pang ulam sa gabi. Sa daan papunta sa paaralan, natatakot si Xiao Feng na hindi siya makakapasa sa pagsusulit at mawawalan siya ng gana magluto. Laging nakikinig si Muyon sa sinasabi ng kanyang ate, at aksidenteng nabangga niya si Zitui. Nagalit ito, ngunit hindi niya kayang magalit sa kanyang crush. Sinabi ni Muyon kay Zitui na magpa-check up at kung mayroon, hanapin siya. Sinabi niya sa kanyang ate na sumakay sa kotse at mahuli sila sa pagsusulit. Bago tuluyang magsara ang gate, naihatid ni Muyon ang kanyang ate sa paaralan. Ngunit, hindi ganoon swerte si Zitui. Tinanggihan niyang pakinggan ang pagtutol ng guro at nagtanong pa rin tungkol kay Muyon. Ipinakilala ng tagapayo ng klase na siya ang nangunguna sa buong paaralan at nanalo ng mga parangal sa mathematics, physics, at literature olympiad. Dahil kailangan niyang iparada ang kotse para kay Muyon, nahuli si Nian Feng ang tagapayo ng klase. Voluntaryo siyang pumayag na maparusahan, humihiling lamang na huwag siyang bawasan ng puntos. Nakatayo sa labas ng silid-aralan, nakita ni Xiao Feng na tinanggal ng kanyang nakababatang kapatid ang kanyang mga kwaderno. Kinawayan niya ang kanyang ate na gamitin ang kanyang utak, at kung matalino siya, bumalik siya para makipagkita sa kanya. Nang paalalahanan ang kanyang ate, nag-text si Muyon na pangit siya, at kailangan niyang mag-aral ng husto. Nang makita ang kanyang kaklase na nahuli rin, tinawag ni Nian Feng si Dean para samahan siya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at nagpasalamat sa babaeng bayani sa pagtulong sa kanya. Sa klase, pinakiusapan ng guro si Muyon na gabayan ang mga estudyante sa pagbasa ng mga keyword. Nakita niya si Xiao Feng na masayang nakikipag-usap sa ibang estudyanteng lalaki, kaya binasa niya ang salitang despicable. Nang matapos ang klase, ipinakilala ng guro si Dean sa buong klase. Inanunsyo niya na mula ngayon, ang pag-aayos ng upuan ay batay sa academic performance. Tumuto si Zitui dahil diskriminasyon daw iyon sa mga mahihinang estudyante. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Zitui at ang kanyang galing ay sa pagiging maganda. Iminungkahi niya na bumuo ng malayang grupo upang ang mga mahihinang estudyante ay makaupo sa tabi ng mga magagaling na estudyante. Sumang-ayon ang guro upang makita ang unang pagpipilian ng mga estudyante sa grade 12. Pinapunta ng class president ang mga estudyante sa labas ng pintuan upang madaling maisaayos ang mga upuan. Binigyan ni Muyon ang kanyang ate ng pagkakataong makatabi siya, ngunit may iba nang pinili si Xiao Feng. Hinarangan niya ang daan at tinanong ang kanyang ate kung hindi ba ito upo sa tabi niya. Naisip ni Xiao Feng na hindi siya karapat-dapat sa isang henyong estudyante. Ngunit nang makita niyang pumayag ang kanyang nakababatang kapatid na umupo sa tabi ni Zitui, bigla siyang nawala ng pag-asa. Umupo siya sa huling mesa na may isa na lang na pwesto para kay Dean. Pumasok ang guro at ipinamahagi ang mga test paper at pinaalalahanan sila na ang mga resulta ng proficiency test ang magdidikta sa kanilang direksyon. Napansin ni Xiao Feng na ang mga tanong na hindi binura ni Muyon ay nasa test paper. Masaya siyang nagsagot dahil nabasa na niya ito minsan. Maagang natapos si Muyon kaya pinakiusapan siya ng guro na kolektahin ang mga papel. Ginawa niya ang kanyang responsibilidad at hindi niya pinayagan ang kanyang ate na sagutan ang anumang karagdagang tanong. Nagreklamo si Xiao Feng na sa simula ay nakapasok siya sa isang prestihiyosong paaralan, ngunit unti-unting lumala ang kanyang pag-aaral dahil sa pag-aalaga sa kanyang nakababatang kapatid. Ipinakilala niya na si Muyon ang kanyang nakababatang kapatid. Pinayagan siyang mag-ampon kaya hindi siya kasing ganda at kasing galing ng kanyang nakababatang kapatid. Pinuri ni Dean si Xiao Feng na parehong kaibig-ibig at mabait. Galit na nilukot ni Muyon ang papel at ibinato ito sa ulo ng kanyang ate. Sa harap ng pangunahing gusali, naghihintay si Zitui upang bigyan ng regalo ang kanyang idol. Tinanggihan siya ni Muyon kaya ibinigay niya na lang kay Muyon mismo. Napansin ni Qin Yao na ito ay isang limited edition na sapatos, ngunit sayang at mas malaki ang kanyang paa kaysa kay Muyon. Sa klase ng panitikan, inulit ni Qin Yao ang payo ng kanyang ina. Laging nakikipaglaban si Nian Feng sa masamang kapatid at hindi pa niya naisip kung ano ang gusto niyang gawin. Pinayuhan siya ni Derin na isulat ang tungkol sa kanyang sariling lakas. Pinigilan ni Muyon ang selos at hinintay matapos ang klase bago niya pinilit ang kanyang ate na magbigay ng ebidensya ng maagang pag-ibig. Banta niya na sasabihin kay Qin Yao na nagbago ang isip ng kanyang ate. Binalaan ni Xiao Feng ang kanyang nakababatang kapatid na kung magsasalita siya ng kung ano-ano, puputulin niya ang relasyon nila. Su Nian Feng, lahat ba ay mas mahalaga kaysa sa akin? Sa oath-taking ceremony, pinarangalan si Muyon na magbigay ng talumpati sa entablado. Naniniwala siya na bawat estudyante ay nagtataglay ng mga adhikain at pangarap na inihahasik sa kanilang high school. Sa simula ng malamig na tagsibol, naroon ang aming patuloy na pagpupursige. Sa pagpatak ng ulan sa tag-araw, naroon ang aming matatag na anino. Sa pagaspas ng hangin sa taglagas, naroon ang aming walang hanggang sigasig. Sa ibabaw ng niebe ng taglamig, naroon ang aming malalim na bakas ng paa. Dati kami ay nalilito at nag-aalangan.
Ngunit ang aming hinihintay ay isang maliwanag na lugar sa malayo. Nagtutulungan kami upang isulat ang pinakamagandang awit ng kabataan. Ang aming high school ay parang isang launchpad na tumutulong sa amin na maging isang Shenzhou rocket na puno ng enerhiya, naghihintay na ilunsad sa baybayin ng aming mga pangarap. Nagpasalamat ang punong guro sa klase kay Suyon, isang estudyanteng mahusay sa lahat ng aspeto. Ipinahayag niya na ang grade 12 ay magsisimula sa sandaling ito. Kung magpabaya sila, maaari lamang silang mangarap. Kung magsisikap sila, maabot nila ang kanilang mga pangarap. Pauwi, nakita ni Nian Feng ang isang maliit na bata na naglalaro ng duyan. Naalala niya noong bata pa siya, hindi pinayagan ni Muyon na may mang-api sa kanya. Sinisi niya ang kanyang sarili sa pagiging maliit, hindi niya kayang talunin ang masasamang tao. Pinaalalahanan ni Xiao Feng ang kanyang nakababatang kapatid na kumain ng maayos, lumaking mabilis para protektahan ang kanyang ate. Pag-aaralan niya kung paano magluto upang maging malakas ang kanyang nakababatang kapatid. Nang makapasok sa bahay at naamoy ang pagkain, saka lang nalaman ni Xiao Feng na nakabalik na ang kanilang mga magulang. Pinuri niya ang pagluluto ng kanyang tatay, na tunay na pinakamahusay sa mundo. Sa hapunan, nagreklamo si Gi Su na hindi niya makain ang mga pagkaing banyaga. Pinuri ni Ginang Su ang magandang kultural na kapaligiran doon at nangako na bibigyan ang kanilang dalawang anak ng isang biyahe. Nag-aalala si Muyon sa kakayahan sa Ingles ng kanyang ate, tiyak na maliligaw siya. Naisip ni Xiao Feng na hindi siya magugutom habang ang kanyang nakababatang kapatid ay laging nangangailangan ng tagapaglingkod. Binuksan niya ang kanyang notebook, inirereklamo si Muyon habang wala ang kanilang mga magulang. Nagkalat siya ng medyas ng 13 beses at naging dahilan para mahuli siya sa klase ng 18 beses. Paliwanag ni Gi Su na hindi mahalaga ang akademikong pagganap kundi ang kalusugan ng kanyang anak na babae. Kung hindi makapasa si Xiao Feng sa pambansang universidad, maaari siyang mag-aral sa ibang bansa. Pinaalalahanan ni Muyon ang kanyang ate na kung gusto niyang mag-aral sa ibang bansa, dapat siyang kumuha muna ng English Proficiency Test. Inihayag ni Xiao Feng ang kanyang layunin na layuan ang kanyang nakababatang kapatid. Kinabukasan, nang ibalik ang mga test paper, pinuri ng guro si Muyon dahil nakakuha siya ng perpektong marka. Sabit na naghihintay si Nian Feng sa kanyang test paper, ngunit hindi ito makita. Hinihimok siya ng guro na huwag mawala ng pag-asa dahil nakakuha lamang siya ng average na marka. Nang makita si Nian Feng na malungkot, pinayuhan siya ni Dein na isipin ang isang taong mas kaawa-awa. Sinabi niya na bata pa lang siya ay may sakit na siya at sinabi pa ng doktor na hindi siya magtatagal. Kaya para sa kanya, napakaganda ng mabuhay. Kakatawag lang ng kanyang nakababatang kapatid, kaya nagpaalam si Xiao Feng na bumalik sa klase. Sa klase ng panitikan, inanyayahan ng guro si Nian Feng na basahin ang kanyang kakaibang ideal. Gusto niyang magbukas ng isang tindahan ng organic na pagkain sa harap mismo ng sakahan. Umaasa siyang araw-araw, makakainom siya ng manok, makakakuha ng gatas ng baka, at makakapagtatanim ng berdeng gulay. Bagamat pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaklase, pinuri ng guro si Xiao Feng sa kanyang napakagandang sulat. Dahil ang mga bagay na tila ordinaryo ay napakahalaga. Sumang-ayon si Muyon sa guro, dahil kung ang isang tao ay sapat na magsumikap, hindi susuko sa kanilang gusto, iyon ang tunay na ideal. Sa pagtingin sa kanyang test paper na may average na marka, alam ni Xiao Feng na pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaklase. Muyon, sinubukan ko na, ngunit hindi pa rin maganda ang aking mga marka. Wala akong silbi, talagang tanga. Niyakap ni Muyon si Xiao Feng, hindi niya pinayagang sisihin ang kanyang sarili sa ganoong paraan. Kinabukasan sa klase, ipinaalam ni Muyon sa guro na mali ang pagkakalkula ng puntos ni Nian Feng. Nakita niya na sa unang pahina, nakakuha siya ng 30 sa 35 puntos. Sa ikalawang pahina ay nakakuha sana siya ng 72 sa 85 puntos, ngunit 28 puntos lamang ang ibinigay. Hula ni Muyon na nang isumite niya ang kanyang test paper, nerbiyoso si Nian Feng na nagkamali sa pagtatala ng sagot ng sheet. Sa sheet B, sa tingin niya ay makakakuha siya ng 102 puntos. Kaya humingi siya ng muling pagsusuri sa guro. Naisip ng kanyang mga kaklase, paano nakakuha ng 102 puntos ang isang estudyanteng nasa huling ranggo. Hinila ni Muyon si Nian Feng sa harapan ng klase, naniniwala na kaya niya itong gawin. Nian Feng, huwag kang matakot, sasamahan kita. Pagkatapos saksihan mismo ang pagkuha ni Nian Feng ng pagsusulit, bumalik ang guro sa klase at nag-anunsyo. Nadali niya ang 105 puntos sa katulad na pagsusulit. Pinaalalahanan siya ng guro na pasalamatan ang kanyang nakababatang kapatid. Pauwi, binigyan ni Nian Feng ng kahon ng prutas ang kanyang nakababatang kapatid para sa kanyang kalusugan. Alam niyang binura ni Muyon ang kanyang English notebook na tumutulong sa kanya na mag-focus lamang sa mahalagang kaalaman. Humingi si Muyon ng 8 ulam, ngunit gusto ni Nian Feng na magluto ng 18 ulam para sa kanyang nakababatang kapatid. Kahapon lang siya nagpapasalamat, ngunit kinabukasan ay nagreklamo na si Nian Feng dahil pinatay ng kanyang nakababatang kapatid ang kanyang alarm clock. Dumating si Muyon sakay ng bisikleta para sunduin siya, sa kondisyon na palitan niya ang kanyang kaklase. Narinig niyang nagrereklamo si Xiao Feng na bastos siya, kaya pinasakay niya si Zitui. Gaya ng inaasahan, nahuli si Xiao Feng at muling hinarap ang tagapayo ng klase. Saktong dumaan si Kinyao, kaya hindi niya alam kung saan magtatago ng mukha. Susubukan na sana ni Muyon na ipagtanggol ang kanyang ate, ngunit naunahan siya ni Zitui. Naisip niya na dapat payagan ng tagapayo ng klase si Xiao Feng na pumasok sa klase, kung hindi ay babagsak siya sa universidad. Nagsalita rin si Dein, humihingi ng tawad para kay Xiao Feng. Sumang-ayon ang tagapayo ng klase at pinayuhan si Xiao Feng na huwag na itong ulitin. Pumasok ang guro sa matematika sa klase at pinapagsagot ang mga estudyante ng mga sample problem sa aklat-aralin. Nakita niyang hindi masagot ni Xiao Feng ang halimbawa sa aklat-aralin at tinanong kung bakit hindi siya nag-aral. Hindi nangahas magsalita si Xiao Feng, abala siya sa pagluluto ng 18 ulam para sa kanyang nakababatang kapatid. Susubukan na sana ni Muyon na magsalita, ngunit nag-alok si Dein na tulungan siyang magtutor. Sa pagkakita sa kanila na magkasama, nagalit si Muyon, ngunit wala siyang magawa. Saktong dumating si Kinyao, pinupuri ang bagong kaibigan ni Nian Feng. May ibang estudyanteng lalaki ang nagdala ng maligamam na tubig, gusto ring magturo kay Xiao Feng. Inihayag ni Muyon na siya ang namamahala sa maagang pag-ibig ng kanyang ate. Nagtagumpay siya, kaya nagalit si Xiao Feng at umalis.
Nang walang tao sa silid-aralan, tinuruan ni Muyon ang estudyanteng lalaki na pansinin ang kanyang ate. Pinaalalahanan niya itong lumayo kay Sun Yanfeng at inalis din ang bote ng tubig sa mesa niya. Nakita ni Qin Yao na hindi sinundan ng kanyang matalik na kaibigan si Xiao Feng at nanatili pa rin ito at nagalit sa ibang tao. Sa kantina, hindi na gustong makipagsalo ni Xiao Feng ng mesa sa kanyang nakababatang kapatid. Kumuha siya ng drumstick ng manok para kay Diin at nagpasalamat sa kanya sa pagtuturo sa kanya. Inakala ni Zitui na gusto ni Muyon ng drumstick ng manok kaya inagaw niya ang pagkain ni Qin Yao. Nakita ni Muyon na binudburan pa ni ate niya ng seaweed si Diin kaya hindi niya napigilan ang sirain ang drumstick ng manok. Dahil ang seaweed na iyon ay orihinal na inihanda ni Xiao Feng para sa kanya. Pag-uwi, ayaw ni Xiao Feng na makisalo sa pagkain sa kanyang nakababatang kapatid. Hinikayat ni Muyon ang kanilang mga magulang na kumain muna para hintayin niya ang kanyang ate. Nagtago si Xiao Feng sa kanyang kwarto at nagplano kung paano pagbutihin ang kanyang pag-aaral sa matematika. Ngunit hindi siya nakinig ng mahigit 3 minuto bago siya nakatulog sa kanyang mesa. Nang marinig si Zitui na nagsasabing patuloy na nag-aaral si Xiao Feng, nag-order si Muyon ng pagkain para sa kanyang ate. Bumalik siya sa klase at sakto namang nakita niya si Diin na hinihimok si Xiao Feng. Pumunta siya sa basketball court at galit na kinain ang buong pagkain. Sa kabilang banda, kailangan ng estudyanteng babae na tumakbo ng 800 metro. Nararanasan ni Xiao Feng ang sakit sa tiyan dahil hindi pa siya kumakain. Dali-dali siyang tinawagan ni Zitui si Muyon na mabilis na iniwan ang bola at tumakbo para buhatin ang kanyang ate sa klinik. Tinanong niya kung balak ba nitong mamatay sa libro ng math. Naghihintay na bigyan siya ng guro ng parangal para sa pinakamasipag. Sinuri ng doktor si Xiao Feng na may hypoglycemia kasama ang kanyang regla. Hinintay ni Muyon na umalis ang kanyang ate, saka siya humingi ng pulang asukal sa doktor. Ngunit nang bumalik siya sa klase, nakita pa rin niyang masayang nakikipag-usap si kanyang ate kay Diin. Pumunta sila sa library at balak pa nilang repasuhin ang math ng grade 1-0. Nagselos si Muyon at hiniram ang lahat ng reference books ng grade 1-0. Hindi niya alam na may lumang materyales si Diin, kaya inimbitahan niya si Xiao Feng sa isang cave. Agad na inisip ng henyong utak ni Muyon ang sitwasyon ng kanilang pagtatagpo sa cave. Ipinagbawal niya kay Xiao Feng na makipagkita kay Diin sa katapusan ng linggo dahil walang simple at purong relasyon sa pagitan ng lalaki at babae sa mundo. Iginigit niya na siya lang ang makakapagligtas sa kanyang pagganap. Naisip ni Xiao Feng na nagsiselos ang kanyang nakababatang kapatid kay Diin na parehong gwapo at banayad tulad ng simoy ng hangin sa tagsibol. Hindi niya hahayaan na sirain ng isang demonyo ang kanilang pagkakaibigan. Sumama sa kanyang ate sa cave, pinayuhan ni Muyon ang kanyang ate na mag-aral muli ng elementarya. Sakto namang dumating si Zitui, humihingi ng tulong kay Muyon para sa kanyang kaalaman. Hindi niya pinansin na nakatulog si Zitui, ginamit lang niya ito bilang pagkakataon para pabulaanan ang pamamaraan ni Diin. Kinwestiyon ni Xiao Feng, sinasadya mo ba, Muyon? Pinayuhan niya ang kanyang ate na itigil ang pagtuturo dahil kahit ang Diyosa na sinuwa ay hindi kayang punan ang butas ng kaalaman sa isip niya. Nagbanta si Xiao Feng na gugutumin niya ang kanyang nakababatang kapatid. Ibinigay ni Muyon si Zitui kay Diin para ayusin ang alitan ng pamilya. Pagka-uwi ng magkapatid, nakatanggap sila ng mensahe mula sa kanilang mga magulang. Sila ay umalis para sa isang biglaang business trip, kaya pinayuhan nila ang dalawang bata na alagaan ang isa't isa. Nagkunwari si Muyon na may sakit sa tiyan para manatili ang kanyang ate sa bahay at magluto. Nagbigay si Xiao Feng ng kanin sa kanyang nakababatang kapatid para pansamantalang kainin at pagkatapos ay nagluto pa ng ibang ulam. Sa hating gabi, nakita ni Muyon ang kanyang ate na nakatayo sa pintuan. Alam niyang muli itong naglalakad sa tulog. Dahan-dahan siyang lumapit at binuhat ito pabalik sa kama. Natakot siya na baka may mangyari sa kanyang ate, kaya natulog siya sa sahig. Hindi naintindihan ni Xiao Feng ang intensyon ng kanyang nakababatang kapatid, kaya pinagalitan niya si Muyon na malaki na ngunit clingy pa rin. Pagkatapos umakyat ng 1-0 pwesto sa math test, nagbaki si Yan Feng ng cake para kay Diin. Tinikman niya ang cake at pinagpawisan siya. Inanyayahan si Muyon sa opisina at inalok ng guro ang estudyante ng direktang pagpasok sa Tsinghua University. Nagpasalamat si Muyon sa tiwala ng guro, ngunit humingi ng paumanhin upang tumanggi. Inakala ng guro na dahil ito sa kanyang ate, ngunit hindi pa sigurado kung makakapasa si Yan Feng sa universidad. Sinabihan ng guro si Muyon na imbitahan ang kanyang mga magulang para sa mas detalyadong talakayan. Sinabi ni Muyon na kakagaling lang ng kanyang mga magulang mula sa business trip sa ibang bansa at si Xiao Feng lang ang kasama niya sa bahay. Sa hating gabi, palihim na pinuntahan ni Muyon ang test paper ni Yan Feng. Umupo siya at sinuri ang mga pagkakamali upang agarang punan ang mga kakulangan sa kaalaman ng kanyang ate. Kinabukasan, ipinaalam ng guro na malapit na ang anibersaryo ng paaralan, kaya mag-aambag ang klase ng isang cultural performance. Ayaw mag-aksaya ng oras ng kaibigan, kaya ipinasa niya kay Xiao Feng ang paglahok. Sinugi ni Muyon ang kausap niya at sinabing walang sinuman ang pwedeng mang-api sa kanyang ate maliban sa kanya. Sa kainan, tinanong ni Qin Yao si Yan Feng kung sasali ba siya sa anibersaryo ng paaralan. Inamin niyang mahina siya sa pag-aaral, kaya inilaan niya ang oras sa pagrepaso. Naisip ni Qin Yao na ito ay isang bihirang alaala ng kabataan, kaya huwag itong pagsisihan. Nang hilahin niya ang kanyang ate para magluto, kinuha ni Muyon ang registration form ni Yan Feng para sa cultural performance. Pinayuhan niya ang kanyang ate na sumuko na dahil wala siyang artistic cell. Pinalabas ni Xiao Feng ang kanyang nakababatang kapatid upang simulan ang paghahanap ng artistikong talento. Ngunit mali ang kanta niya at masama ang kanyang sulat kamay. Sa huli, nagpa siya si Yan Feng na bumuo ng grupo kasama si Zitui at nagparehistro para sa isang spoken word performance. Pinayuhan ng guro si Xiao Feng na maglaan ng oras sa pag-aaral upang mapabuti ang kanyang pagganap. Pumasok si Muyon upang isumite ang kanyang papel at nangakong tuturuan niya ang kanyang ate. Para pasalamatan ang kanyang nakababatang kapatid, masunuring kumain si Xiao Feng kasama si Muyon. Nagkataong nakita niya si Qin Yao at sinabi niyang nagparehistro na siya sa klase ng pag-aanunsyo upang makilahok sa anibersaryo ng paaralan. Naalala ni Qin Yao ang kaibigan niyang si Qiuan na nag-aaral din doon. Pagkatapos magluto ng almusal, naghanda si Yan Feng na pumunta sa klase ng pag-aanunsyo. Pinayuhan siya ni Muyon na maging disente at huwag ipahiya ang buong klase.
Pinaalalahanan ni Xiao Feng ang kanyang nakababatang kapatid na igalang ang mga matatanda at mahalin ang mga bata at igalang ang kanyang ate. Siguradong Ye Feng, hindi kita ate. Sa klase ng pag-aanunsyo, hinila ni Muyun ang kanyang ate pabalik para magluto ng tanghalian. Tinanong niya kung nagsisikap ba ito dahil kay Qingyao. Nagalit si Xiao Feng at umalis. Naisip ni Zitui na tulungan si Muyun sa kondisyon na ilibre niya siya ng tanghalian. Hindi alam ni Muyun kung paano magbalat ng crawfish dahil laging nakabalat na ang ginagawa ni Nian Feng para sa kanya. Nagtaka si Zitui, bakit ayaw ni Muyun na sumali si Xiao Feng sa anibersaryo ng paaralan. Sakto, biglang sumakit ang tiyan ni Muyun at tinulungan siya ni Zitui na makauwi. Tinawag si Xiao Feng para tulungan ang kanyang nakababatang kapatid. Dali-dali si Xiao Feng na dinala si Muyun sa bahay at personal na pinainom ng gamot ang kanyang nakababatang kapatid. Unang beses pa lang nakita ni Zitui na ganoon nag-aalala si Xiao Feng. Sa ilalim ng sikat ng araw sa hapon, tiningnan ni Xiao Feng ang mga pilikmata ni Muyun na mas mahaba pa sa kanya. Anong silbi ng pagiging gwapo kung laging mainitin ang ulo? Binalutan niya ng kumot ang paa ni Muyun at sa kanya nalaman na nilalagnat pala ito. Dali-dali siyang naglagay ng tuwalya at umupo sa tabi nito hanggang sa bumuti ang pakiramdam niya. Nagising si Muyun at tinitigan si Xiao Feng sa tabi niya. Paglabas, sinabi ni Muyun na kagabi, 3 beses siyang nagsuka at 4 na beses nagtae. Pinayuhan niya ang kanyang ate na kung makikita nito ang kanyang bangkay, huwag itong matakot. Walang magawa si Xiao Feng kundi pumasok sa kusina at magluto ng sopas para sa kanyang nakababatang kapatid. Nagtaka si Muyun, napakahalaga ba talaga ng anibersaryo ng paaralan? Gusto ni Xiao Feng na patunayan ang kanyang sarili, hindi siya pwedeng laging umasa sa kanyang nakababatang kapatid. Ngunit lihim na ninais ni Muyun na hayaan ang kanyang ate na umasa sa kanya habang buhay. Sa gabi, dumating si Zitui na may dalang puting taisi upang bisitahin ang pasyenteng may sakit sa tiyan. Sinabi ni Muyun na hindi pa siya patay, ngunit hindi pa rin maintindihan ni Zitui ang ibig niyang sabihin. Pinakita ni Xiao Feng kay Zitui ang kanyang mga litrato noong bata pa siya, kung saan may litrato ni Muyun na nakasuot ng damit. Naalala niya noon na ayaw ni Mikaela na makipaglaro siya kay Kiko, kaya tinakot niya itong ihi sa kama. Nagalit siya dahil sinira nito ang pagkakaibigan niya, ngunit masayang nagsuot ng damit si Miko, nangakong makikipaglaro sa kanya habang buhay. Sa klase sa broadcasting, nagkataong nakita ni Mikaela si Jo na nagbibigay ng milk tea kay Pia. Madalas niyang naririnig na binabanggit ni Jo si Pia, ngunit ngayon lang niya nakita ang mukha nito. Narinig ni Pia na kapatid ni Miko si Mikaela, at hindi raw ito kasing galing ng nakababata nitong kapatid. Pinayuhan niya si Mikaela na huwag nang pilitin ang broadcasting, baka mapahiya lang sa buong eskwelahan. Hindi inaasahang dumating si Miko na iniisip na walang kinalaman ang ginagawa ng ate niya sa ibang tao. Madalas niyang binabanggit si Pia, huwag daw maliitin ang pagsisikap ng iba. Inilahang pagtatanggol ni Pia na siya ay isang major, kaya't alam niya ang hirap at pinayuhan niya si Mikaela. Ikinumpirma ni Miko na napakagaling ng kanyang ate, hindi kailangan ng sinuman na mag-alala. Binigyan niya ng lozenges si Mikaela, pinaalalahanan itong huwag mawala ng boses. Nagkunwari si Yumi na umubo para makakuha ng lozenge. Ngunit hindi ito binigyan ni Miko, kaya't nanlamig ang puso niya. Sa gabi, dinalhan ni Mikaela ng fried rice ang kanyang nakababatang kapatid. Nakita niya itong nakatulog at ang mesa ay puno ng mga tala para sa paghahanda sa entrance exam ni Mikaela. Mahina niyang hinawakan ang ilong ni Miko at sa sandaling iyon ay nagmulat siya ng mata. Pareho silang nahiya at nagkunwari na walang nangyari. Pinuri si Mikaela ng kanyang guro sa pagpapabuti ng kanyang pagbigkas, kaya tumawag siya upang ipagmalaki ito at magalit. Pinili niya na ang kanyang ama ang sumagot sa telepono na nagsasabing ang kanyang anak ay nasa emergency sa ospital. Sumunod si Miko, tinatanong kung anong kabaliwan ang ginagawa ng ate niya sa gabi. Inamin ni Mikaela na siya ay bobo at walang tiwala sa sarili at tanging si Leo lang ang naniniwala na kaya niya. Kaya nang nasa emergency si Leo sa ospital, kailangan niya itong bisitahin. Hindi inalintana ni Miko na nahulog ang kanyang tsinelas, dinala pa rin niya ang kanyang ate sa ospital. Pagkakita kay Mikaela, agad siyang nakilala ng ama ni Leo. Dahil madalas niyang naririnig sa kanyang anak ang tungkol kay Mikaela. Sinabi niya na simula bata pa ay may sakit na si Leo, kaya wala siyang kaibigan. Mula nang makilala niya si Mikaela, mas naging masaya siya. May dilated cardiomyopathy si Leo, kaya't maaari siyang mawala anumang oras. Nang makita si Leo, sinaway ni Mikaela ang kanyang kaibigan dahil hindi nito sinabi ang tungkol sa kanyang sakit. Itinuring niya itong matalik na kaibigan, kaya ayaw niyang malungkot si Mikaela. Bukod pa rito, mula 50 taong gulang, natanggap na niya ang hatol na kamatayan. Inihayag ni Mikaela na may sikreto rin siya. Madalas siyang nananaginip ng masama sa kotse at hindi rin niya alam kung sino ang nakaupo sa tabi niya. Gusto niyang mag-aral ng medisina para maipaliwanag ito, ngunit hindi niya kaya. Naisip ni Leo na nabubuhay pa siya hanggang ngayon, patunay na makakamit ni Mikaela ang himala kung magiging matyaga siya. Pumasok si Miko, dala ang lugaw para kay Leo at Mikaela. Sa daan pa uwi, napangiti si Mikaela, nakita ang kapatid na nakasuot ng sobrang laki na tsinelas. Kinuhanan niya ng litrato ang nakakaantig na sandali ni Miko na kahit nakasuot ng tsinelas ay tila nakikipag-date. Naisip niya na niligtas niya ang mundo sa nakaraang buhay, kaya't sa buhay na ito ay mayroon siyang napakagaling na kapatid. Inilahang pagsasama-sama ng kaalaman habang dinadala ang sarili sa ospital. Si Andrea ay kapitbahay ni Claire na kanina lang ay naging agresibo sa kanya. Hinimok siya nitong sumakay sa kotse, ngunit muli itong umandar. Palaging ganoon si Miko, palihim lang na nagmamalasakit kay Mikaela. Lihim siyang nag-iwan ng kunwari ay mga tala sa mesa at naupo upang panoorin si Mikaela na mahimbing na natutulog. Mikaela, dahil hindi mo pa naisip ang nararamdaman ng ate mo. Bagaman hindi kita tinatrato tulad ng gusto mo, ngunit basta gusto mong gawin, buong puso kitang susuportahan. Mikaela, kaya mo yan, naniniwala ako sa iyo. Nagkunwari si Mikaela na naghihintay sa kanya, ngunit narinig na niya ang lahat ng taos pusong salita ng kanyang kapatid. Kinaumagahan, gumawa si Mikaela ng bagong cake na pinangalan ng Kaya Mo Yan. Tinikman ni Miko, sinabi na sobra ang kakao at hindi gaanong malambot ang cream, kaya pwede nang kainin. Nang makita niya ang mga aawit na nagtatanghal sa entablado, gusto ni Mikaela na pumayat ng ganoon.
Pinaalalahanan ni Miko na ang cake ay maraming kalori. Nag-heart sign si Micaela, pinasalamatan ang mapagmahal na payo. Nahuli ni Miko at tiningnan ang invisible na puso ng kanyang ate. Pagkatapos ng 0 minutong ehersisyo, humihingal na si Micaela. Binuhat ni Miko si Micaela, pinatakbo ito sa loob ng 120 minuto. Pag-uwi, nanonood ng pelikula, minsan nakakatulog si Micaela, minsan naman ay umiiyak, ngunit patuloy pa rin sa pagkain ng maraming kalori. Nakita ni Jo si Micaela sa paaralan at binigyan siya ng mikropono bilang suporta sa kanyang pag-aaral sa broadcasting. Narito ang kanyang sinabi na binili niya ito para kay Pia at nagbigay din siya ng isa para sa kanya. Nakita ni Miko ang kanyang ate na nagsasanay magbasa sa harap ng estadium at pinaalalahanan itong ituwid ang likod at itaas ang ulo. Nagdala siya ng almusal at hinikayat siyang kumain agad. Humingi ng paumanhin si Micaela dahil abala siya sa pagbabasa at matagal na siyang hindi nakapagluto para sa kanyang kapatid. Sa wakas, dumating ang araw ng anibersaryo ng paaralan. Nakita ni Miko si Micaela na nakadamit ng maayos at agad niya itong tinawag. Dahan-dahan siyang lumapit at inilagay ang kamay ni Micaela sa kanyang balikat. Natakot siyang mamatay ito sa pagka-suffocate, kaya tinanggal niya ang pinakaitaas na buttons ng damit. Pinayuhan niya si Micaela na magsuot ng uniforme, ngunit gusto niyang maging rebelde. Bilang resulta, kailangan ni Micaela na sundin ang kanyang kapatid habang nakasuot ng uniforme at naglalagay ng makeup. Nagkataon na ipinaalam ng puno ng departamento na darating ang mga pinuno ng Ministry ng Edukasyon, kaya kailangan ng mga estudyante na walang makeup at hindi rin sila pinapayagan na magsuot ng kung ano-anong damit. Nang makita si Micaela, pinagsabihan siya ni Miko na mag-review. Tama nga, nakalimutan ni Micaela ang mga linya, ngunit wala siyang nakitang manuscript sa kanyang bulsa. Naalala niyang naiwan niya ito sa makeup room at nagkataon na sinabihan na ng puno ng departamento ang dalawang estudyante na umakyat sa entablado. Natagpuan ni Miko ang manuscript, ngunit turno na ni Micaela upang magpresenta. Plano niyang ikwento ang tungkol kay si Makian, ngunit isa itong tao mula sa nakaraang siglo. Kaya, nais ni Micaela na ikwento ang tungkol sa isang halimbawa ng pagharap sa kahirapan na nasa tabi niya mismo. Mayroon siyang kaibigan na may dilated cardiomyopathy. Natanggap na niya ang napakaraming notice ng kamatayan, ngunit matatag pa rin siyang nabuhay. Naisip niya na basta magtiyaga, tiyak na may mangyayaring himala. Pagkatapos, ipinakita ng kanyang nakababatang kapatid kay Micaela ang isang pelikula, at ang isang linya roon ay tumago sa kanyang puso, na ang mga taong hindi pinahahalagahan ang nakagawa ng mga bagay na imposible. Kinilala ni Micaela na ang kahirapan ay hindi paghihirap, kundi isang mahalagang regalo. Dahil kapag matapang nating hinarap ang kahirapan, maaari tayong maging mas mahusay. Nang lumabas si Micaela, pinuri ni Miko ang kanyang ate sa kanyang mahusay na pagganap. Tuwang-tuwa si Micaela at hinila ang kanyang kapatid upang bumili ng bagong damit. Kabaligtaran ng kanyang mga artistic na tagumpay, bumagsak ang test scores ni Micaela. Saktong-sakto namang pinuri ng ibang guro si Jo sa pagkapanalo ng first-class scholarship na mas nagpahiyang kay Micaela. Sa hapunan, sinabihan ni Micaela ang kanyang kapatid na mag-order ng take-out dahil nasa critical siyang sitwasyon. Sinubukan ni Miko na magkunwari na nagtatampo sa kanyang ate, ngunit pinalaya siya nito sa kwarto. Kinabukasan, patuloy pa rin sa pag-aaral si Micaela. Ayaw ni Miko kumain mag-isa, kaya pinatigil niya ang kanyang ate sa pagsusulat ng ilang minuto. Pumayag pa nga siyang pumasok sa kusina para magluto para sa kanyang ate. Pinakiusapan ni Micaela ang kanyang kapatid na huwag na siyang pahirapan pa dahil sapat na ang kanyang pagdurusa. Wala nang nagawa si Miko kundi lumabas at nagprito ng kanin ayon sa recipe online. Pagpasok sa kwarto para tawagin ang kanyang ate, nakita ni Miko si Micaela na nakatingin sa ulap at langit. Inuusisa niya ang mga propesyon para sa mga taong hindi nakapasa sa universidad. Hinimok ni Miko ang kanyang ate na kumain at saktong-sakto namang nakatanggap siya ng text message mula kay Leo na nag-aaya ng pagkikita. Nagmadali si Micaela sa ospital, nakalimutan ang plato ng pagkain ni Miko. Tinikman niya ang maalat na lasa, mabuti na lang at hindi pa niya ito ipinakain sa kanya. Nang makita si Micaela, sinabi ni Leo na may ospital sa Amerika na maaaring magpagaling sa kanyang sakit. Natuwa si Micaela para sa kanyang kaibigan, ngunit nabigo nang hindi na niya makikita si Leo. Nagpasalamat si Leo sa video ng pagtatanghal ni Micaela na nagbigay inspirasyon sa kanya. Ngayon lang nalaman ni Micaela na si Miko pala ang nag-record ng video at ipinadala kay Leo. Sa kabilang banda, hinihintay ni Miko ang pag-uwi ng kanyang ate. Narinig niya ang mga yapak at nagkunwari siyang inaayos ang ilaw. Naupo siya upang maglaro, ngunit nakalimutan niyang buksan ang CE. Napangiti si Micaela, alam niyang hinihintay siya ng kanyang kapatid. Yumakap siya kay Miko, pinasalamatan ang paggawa niya ng video para pasiglahin si Leo at siya. Masaya siya na mayroon siyang pinakamabait na kapatid sa mundo. Habang nanonood ng kartoon, nag-confide si Micaela na malungkot siya dahil hindi pa niya alam kung ano ang gagawin sa hinaharap. Gusto niyang mag-aral ng medisina, ngunit mas mababa ng 500 beses ang kanyang performance. Hindi siya makakapasa sa medical school, tulad ng hindi alam ni Miko kung paano magluto. Hinimas ni Miko ang kanyang ulo at sinabihan siyang matulog ng maaga. Kinabukasan, maagang gumising si Miko para maghanda ng almusal. Gusto niyang patunayan na ang bawat isa, basta magsikap, ay maaaring gawing kalakasan ang kanilang kahinaan. Kung marunong siyang magluto, ay ari ni Micaela na makapasok sa medical school. Ipinakita niya sa kanya ang mga mensahe habang siya ay nagluluto. Alam ni Micaela na maagang gumising si Miko para maghanda ng almusal, kaya't pinuri niya ito na lalo itong gumagwapo. Sa klase ng panitikan, pinuri ng guro ang sanaysay ni Micaela na tungkol sa kanyang pangarap na maging doktor sa hinaharap. Nag-uusap-usap ang mga kaklase at nagtanong kung gusto rin bang pumasok ni Micaela sa medical school. Naniniwala si Miko na walang sinuman ang may karapatang maliitin ang pangarap ng ibang tao. Dahil ang isang tao ay nagniningning hindi kapag sinasabi ang pangarap, kundi sa proseso ng pagsisikap para sa pangarap na iyon. Nasaksihan niya ang paglaki ni Micaela, kaya't naniniwala siyang kaya niya itong gawin. Lubos na nagpapasalamat si Micaela at sinimulan ang kanyang plano sa paghahanda para sa pagsusulit. Kinumpiska ni Miko ang lahat ng romance novels upang makapag-focus ang kanyang ate sa pag-aaral. Habang inaalam ang mga pamantayan sa pagpasok sa medical school, nakatanggap si Micaela ng mensahe mula kay Leo. Inuusisa niya ang kanyang mga sintomas, nakahawig ng sleepwalking.
Agad na kinuhanan ni Micaela ng litrato ang posisyon ng kanyang tsinelas bago matulog upang kumpirmahin. Kinaumagahan, muling nakita ni Micaela si Miko na natutulog sa sahig. Tiningnan niya ang tsinelas na wala sa tamang posisyon kagabi at nagtataka kung siya nga ba ay sleepwalker. Pinayuhan ni Miko ang kanyang ate na bawasan ang panonood ng Korean drama at huwag na ring magbasa ng mga online novel. Dahil alam niyang nakakatulog ang kanyang ate sa klase, ipinahayag ni Miko na magkakaroon ng field trip sa museo kinabukasan. Pinaalalahanan niya ito na punasan ang laway sa gilid ng kanyang bibig. Pagdating sa Life Science Museum, wala siyang nakitang kaklase. Saktong-sakto namang tumawag si Joe, nagtatanong kung hindi ba pupunta si Miko sa Natural Science Museum. Lumalabas na sinadya ni Miko na magkamali ng lugar para matulungan si Micaela na mas maintindihan ang sleepwalking. Naalala niya na tuwing gabi na umaatake ang sakit niya, hindi niya namamalaya na naglalakad siya sa buong bahay. Itinaas niya ang kamera at palihim na kinukuhanan siya ng litrato habang abalang-abala sa pagtatala. Bago lumipad si Leo sa Amerika, gusto ni Micaela na bilhan siya ng e-book bilang regalo. Ngunit hindi niya magagamit ang pondo nilang magkasama dahil naroon ang pera para sa pagkain ni Miko. Pinautang ni Yumi ang kanyang kaibigan, ngunit natakot si Micaela na masira ang kanilang pagkakaibigan. Nagkataon namang may nagbibigay ng flyers, nagre-recruit ng modelo para sa isang art studio. Pagdating sa trabaho, medyo kinakabahan si Micaela. Binayaran siya ng may-ari ng 500 yuan para sa 8 oras at nag-alok pa itong ihatid si Micaela pauwi. Naalala niya ang balita tungkol sa maraming babaeng estudyante na biglang nawala kaya't natakot siyang tumakbo. Sa kabilang banda, hindi pa rin umuwi si Micaela. Tumawag siya kay Yumi at nalaman lamang niya na nagmodelo pala si Micaela para sa isang art studio. Dumating siya sa lugar na ipinadala ni Yumi at nakita nga niya ang teddy bear ni Micaela. Tumawag siya, ngunit hindi niya sinagot ang telepono. Naghanap din siya sa lahat ng dako at saktong-sakto namang nagbahagi si Micaela ng lokasyon. Lumalabas na tumawag si Micaela ng taxi, ngunit nawalan siya ng malay pagkasakay niya sa kotse. Pinasalamatan ni Miko ang driver at pagkatapos ay inakay ang kanyang ate pauwi. Inilagay niya si Micaela sa kama at sinabihan niya itong tawagin siya kung natatakot siya. Natulog siya sa sofa upang madaling alagaan ang kanyang ate kung kinakailangan. Lumalabas na sleepwalking si Micaela at patuloy siyang sumisigaw na iligtas siya ng kanyang kapatid. Sinabi ni Miko na nandito siya at pagkatapos ay inakay siya pabalik sa kanyang kwarto. Paggising sa umaga, nalaman ni Micaela na labis siyang nag-alala para sa kanya. Miko, patawarin mo ako. Ikinuwento ni Micaela na kagabi, gusto siyang ihatid ng may-ari ng art studio. Natakot siya, kaya sumakay siya ng taxi para sa kapayapaan ng isip. Micaela, wag na sanang maulit. Pagdating sa ospital, binigyan ni Micaela si Leo ng e-reader. Sinabi ni Miko na muntik nang mamatay ang kanyang ate para lang mabili ang regalong ito. Nagmadali si Micaela na ilihis ang usapan at nagbigay pa ng cake kay Leo. Agad itong kinuha ni Miko para tingnan kung may lason. Sinabi ni Micaela na nawalan siya ng malay sa kotse noong nakaraang araw at napanaginipan agad ang isang aksidente sa trapiko. Naramdaman niya na talagang naranasan niya iyon. Pinaalalahanan ni Miko ang kanyang ate na tigilan na ang pagbabasa ng mga masasamang nobela online. Napangiti si Leo, tinitingnan ang dalawang magkapatid na naglulukohan. Kinabukasan, inilabas ng paaralan ang anunsyo ng mga exam center. Nagkunwari si Micaela na malungkot dahil hindi siya makakasama sa iisang exam center ng kanyang kapatid para sa perpektong pagtatapos ng kanilang 3 taon sa high school. Inalala niya si Miko na huwag malungkot dahil magluluto pa rin siya ng e-top score na almusal para sa kanya. Habang ipinapamahagi ang English test papers, humiram si Micaela ng earphones sa kanyang kapatid. Sinadya ni Miko na paikliin ang haba ng wire, pinilit si Micaela na lumapit sa kanyang dibdib. Pagbalik sa klase, hiniling ng isang junior kay Micaela na ibigay ang graduation gift kay Miko. Alam niyang hindi siya makakapasa sa Tsinghua, kaya't umaasa siyang mananatili ang teddy bear sa tabi ni Miko. Tinatanong ni Micaela ang kanyang junior kung paano nito nalaman na si Miko ay pumasa sa Tsinghua. Ibinunyag niya na nakita niya ang pangalan ni Miko sa listahan ng mga direktang tinanggap sa Tsinghua. Ipinagmalaki ni Micaela na tiyak na hindi niya makakasama ang kanyang kapatid sa parehong universidad. Pagkatapos ng klase, sinaway ni Micaela ang kanyang kapatid dahil inilihim nito na direktang siyang tinanggap sa Tsinghua. Binati niya si Miko na makalusot sa mga pagsubok at makapasok sa pinakaprestihiyosong universidad sa bansa. Dahil alam nilang malapit nang mag-eksamen sa universidad ang dalawa nilang anak, isinantabi ni Gin Suarez at Guy Suarez ang lahat ng kanilang trabaho. Naghanda si Guy Suarez ng hapagkainan na puno ng pagkain. Binabati ang dalawa nilang anak na sana ay mapabilang ang kanilang mga pangalan sa listahan ng mga pinararangalan. Bago ang exam sa universidad, pinayuhan ni Miko ang kanyang ate na maging 3 beses na mas maingat sa pagsasagot. Hinimas niya ang ulo nito at pinilit siyang tuparin ang kanyang pangako. Kaya mo yan, Micaela, 3 hiling lang ang meron ako at para na sa iyo lahat. Pagdating sa airport para ihatid si Leo, nalaman ni Micaela na nagkamali siya ng flight code, kaya 3 oras siyang mas maaga. Nakatulog siya sa balikat ng kanyang kapatid, at sa wakas ay nahintay rin niya si Leo. Pinayuhan niya ang sarili na pangalagaan ang kalusugan, at huwag nang lihim na kumain ng fast food. Pinasalamatan niya si Leo sa patuloy na pagtitiwala at paghihikayat sa kanya. Nang turno na ni Miko, pinalitan niya ang kanyang mga salita ng medyo awkward na yakap. Nagpaalam si Leo sa dalawa niyang kaibigan, at nangakong magkikita muli. Opisyal na nagsimula ang university entrance exam, at sa likod ng bawat estudyante ay isang napakatatag na suporta. Sa gitna ng mainit na panahon, naghihintay sila sa kanilang mga anak upang yakapin. Ano man ang resulta, hindi sila magsisisi dahil ang pagsisikap ay palaging may gantimpala. Nakamit ni Micaela ang halos 500 puntos at natanggap sa Mingxian University. Hindi niya malilimutan ang tag-araw na ito na puno ng pag-asa para sa isang maliwanag na hinaharap. Pagdating sa Mingxian University, pinayuhan ni Micaela ang kanyang kapatid na maging magalang sa mga nakatatandang estudyante sa Tsinghua. Ipinasok niya sa bulsa nito ang isang bote ng vitamin E para sa immunity at fish oil para sa utak. Nangako siyang sa bakasyon, magluluto siya ng 8 putahe kada kainan para dito. Saktong-sakto namang may isang magandang babae na nagngangalang Therese na nakatingin kay Miko sa unang tingin pa lang.
Ngunit hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa pag-enroll sa Department of Artificial Intelligence. Ngayon lang nalaman ni Micaela na tinalikuran ng kanyang kapatid ang Tsinghua University. Saktong-sakto namang dumating si Yumi at nilapitan agad siya ng isang nakatatandang estudyante na nagngangalang Aaron. Gayunpaman, si Miko lang ang itinakda niya. Pagdating sa dormitoryo, hindi nakita ni Micaela ang kanyang pangalan sa listahan ng mga inilaang kwarto. Nagmamadali si Miko na magmaneho upang ipaalam na nagparehistro siya para manirahan sa labas ng paaralan. Ipinadala niya ang address at ibinato pa ang susi sa ulo ng kanyang ate. Ang maaliwalas na bahay ay bahagyang nagpagaan sa masamang kalooban ni Micaela. Saktong-sakto namang tumawag ang magulang ni Micaela, pinayuhan ang dalawa nilang anak na mag-alagaan. Ibinaba ni Miko ang telepono at hinimok ang kanyang ate na magluto agad. Tuwang-tuwa si Micaela dahil kumpleto sa gamit ang kusina. Sinadya niyang sunugin ang sausage para paalisin siya ng kanyang kapatid. Ngunit hindi ganoon kadali si Miko pagdating sa kanyang ate. Sa katunayan, saan man pumunta si Miko ay nagniningning siya. Nagbuntong hininga si Micaela dahil hindi pa rin niya matakasan ang kanyang napakagaling na nakababatang kapatid. Humingi si Miko ng tubig, ngunit si Micaela ay nagpabili kay Yumi. Bumalik siya sa klase at nagkataon na nakasalubong niya si Darius. Sinubukan niyang makipagkilala, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Miko. Sa klase, napansin ng mga kaklase na si Micaela ay kapatid ni Miko. Humingi sila ng pahintulot kay Micaela na pumunta sa kanilang bahay para ipagluto ang meal god. Akala ng guro ay nakikipag-usap si Micaela, kaya pinagalitan niya ang kanyang estudyante. Pag-uwi, galit na nag-ayos ng gamit si Micaela. Sa halip na manatili sa anino ng kanyang kapatid, gusto niyang maranasan ang masayang buhay sa kolehiyo. Sinabi ni Miko na kung gusto niyang manatili sa dormitoryo, kailangan niyang umalis na walang dala. Pumayag si Micaela na magtrabaho part-time para suportahan ang sarili. Bago umalis, nagpaalam si Micaela sa kanyang kapatid. Mahina si Miko, sinabihan ang kanyang ate na sabihin sa kanya kung may kailangan siya. Sinisi niya ang kanyang sarili sa kanyang sakit at hindi siya nakakatulong sa kanyang ate. Sadyang nag-alinlangan si Micaela at nanatili para magluto ng lugaw para sa kanyang kapatid. Hinanap niya ang resepe para sa pagkain na nakakagaling ng sakit sa tiyan at dahan-dahan niya itong lulutuin para sa kanya. Lihim na ngumiti si Miko dahil hindi na umalis ang kanyang ate. Madalas siyang nagpupuyat para bantayan si Micaela na naglalakad sa tulog. Humiga siya sa sahig para madali niyang mapansin kung dadaan ang kanyang ate. Sa garahe, nakita ni Micaela ang isang pusang naipit sa ilalim ng kotse. Saktong-sakto namang dumaan si Yumi at agad na tinulungan si Micaela na iligtas ang puting. Pinangalanan ni Micaela ang pusa na Snowball at dinala ito sa bahay para alagaan. Takot si Miko sa pusa, kaya pinagsabihan niya ang kanyang ate na ipamigay ito. Tinakot ni Micaela na lilipat siya ng bahay kasama ang pusa na sadyang nagpabago ng isip ni Miko. Hindi niya nakita ang pusa, kaya't naglakas loob siyang lumabas, ngunit bigla itong tumakbo palapit, kaya't nabangga si Miko sa dingding. Kinuhanan ni Micaela ng litrato para ibenta at saka lang niya pinahiran ng langis ang kanyang kapatid. Pagbisita kay Snowball, nakita ni Yumi si Miko na naglalaro. Patuloy siyang nagrereklamo na alalayan siya ng kanyang ate na nagpaakala kay Yumi na magkasintahan sila. Saktong-sakto namang kumalat sa forum ng paaralan ang video ng isang medical student na minamaltrato ang pusa. Nahulaan ni Miko na may naglinis ng masamang gawain at pinutol at pinagsama ang video para saktan si Micaela. Nagbigay ng ideya si Yumi upang patunayan na ang kuting ay napakalusog. Nagpakita si Micaela sa video upang ipaliwanag ang sitwasyon na inaalagaan niya si Snowball. Ngunit, inakala ng mga kaibigan na tinatakpan niya ang katotohanan. Pagkalabas niya ng bahay kinabukasan, nakita ni Micaela ang isang basang-basa at duguan na stuffed animal na nakasabit sa harap ng pinto. Agad itong itinapon ni Miko at pagkatapos ay niyakap ang kanyang ate. Mula noon, si Miko na ang naghahatid sundo kay Micaela sa paaralan. Sinimulan niyang gumawa ng isang dokumentaryo upang patunayan ang kalinisan ng kanyang ate. Micaela, maniwala ka sa akin, anuman ang mangyari, palagi akong nasa tabi mo. Dahil alam ni Miko na gusto ni Aaron si Yumi, hiniling niya sa senior na magpahayag ng tiwala kay Micaela dahil ang kanyang ate ay napakalapit kay Yumi. Sa wakas, nagbago rin ang pananaw ng online community. Pagkatapos nilang mapanood ang dokumentaryo, pinarangalan pa nila si Micaela bilang ang anghel na nagligtas ng pusa. Tuwang-tuwa si Micaela at biglang hinalikan sa pisngi ang kanyang mabait na kapatid. Saktong-sakto namang may tumawag na may-ari ng coffee shop na gustong ampunin si Snowball. Nakita ng may-ari na ayaw ni Micaela na mahiwalay sa pusa, kaya tinanggap niya itong magtrabaho part-time. Nagkataong dumating si Darius para bumili ng kape at nagpakita na palagi siyang nagtitiwala kay Micaela. Ngunit, siya mismo ang nagpost ng video sa forum. Pinayuhan ni Miko ang kanyang ate na lumayo kay Darius dahil hindi niya ito gusto. Habang nagtatrabaho part-time sa coffee shop, nakita ni Micaela ang isang maliit na bata na gustong putulin ang bigote ng pusa. Agad niya itong pinigilan na nagpahagulgol sa bata. Nakita ng may-ari ang pagkadismaya ng ina ng bata, kaya't kinuha niya ang gunting mula sa kamay ni Micaela upang bigyan ng kasiyahan ang customer. Napagtanto ni Micaela na gusto lang gamitin ng may-ari si Snowball. Ayaw na niyang magtrabaho at kailangan din niyang iuwi si Snowball. Pinaalalahanan ng may-ari si Micaela na lumabag siya sa kontrata sa paggawa na nagkakahalaga ng 50,000 yuan. Samantala, inihahanda ni Miko ang snow journey sa harap ng dalawang nangungunang siyentipiko sa mundo. Ipinagkatiwala ng kanyang mga kasamahan ang kanilang tiwala kay Miko upang makasali sa International Robotics Competition. Saktong-sakto namang tumawag si Micaela para humingi ng tulong. Hiniling ni Miko sa kanyang kaibigan na ipresenta muna ang snow journey at susubukan niyang umuwi ng maaga. Nang makita niya ang kanyang ate na pinoprotektahan ang pusa, naalala ni Miko noong bata pa siya, hindi rin pinapayagan ni Micaela na apihin siya ng sinuman. Pinaalalahanan niya ang may-ari na ang kontrata na nilikha ng isang partido sa pamamagitan ng panloloko ay walang bisa. Bukod pa rito, ang hindi niya pagpayag kay Micaela na umalis ay iligal na paghihigpit sa kanyang personal na kalayaan. Tinakot ni Micaela na tatawag siya ng pulis na nagpatakot sa may-ari. Sa daan pa uwi, pinasalamatan ni Micaela si Miko para kay Snowball. Sinabihan niya ang kanyang kapatid na hawakan ang malambot na balahibo ng pusa na maaaring makapagpakalma sa puso.
Hinimas ni Miko ang ulo ni Micaela dahil mas epektibo pa raw ang buhok nito kaysa sa balahibo ng pusa. Gayunpaman, gusto pa rin ni Micaela na mas maging malapit ang kanyang kapatid sa pusa. Mula nang sumali si Miko, nakapasok ang basketball team ng Mingxian University sa Provincial Student Tournament. Hiniling ng coaching staff kay Miko na palitan si Aaron bilang kapitan. Pagbalik sa locker room, hinarang ni Aaron ang daan ni Miko. Narinig niya mula kay Yumi na nagde-date sila ni Miko. Bukod pa rito, nakikipagkumpetensya pa si Miko kay Aaron para sa posisyon. Nilinaw ni Miko na hindi niya gusto si Yumi. Nagtanong si Tristan sa mga kapitbahay tungkol sa pag-aagawan ng posisyon sa basketball court. Pagbalik ni Miko, mabilis siyang sinalubong ni Yumi. Hindi siya pinansin ni Miko at sinabihan ang kanyang ate na magdala na agad ng pagkain. Espesyal na nagprito si Micaela ng seafood rice para busugin ang kanyang kapatid. Napagtanto ni Yumi na mas kaakit-akit ang masarap na pagkain kaysa sa kagandahan. Kinabukasan, hinila ni Yumi si Micaela sa basketball court. Sinabihan ni Miko ang kanyang ate na pagkatapos bigyan ni Yumi siya ng tubig, ay paalisin na agad niya ito. Maraming biniling snack si Yumi para kay Miko, ngunit sinabihan lang siya ni Micaela na magluto ng maanghang na stir-fry. Pinalitan ni Miko ang coach sa pagtuturo sa mga miyembro, ngunit walang sumunod. Sa kabilang banda, nag-aral si Yumi magluto para maakit ang tiyan ni Miko. Sinabi ni Yumi na pinuri ni Micaela ang kagwapuhan ng kanyang kapatid sa basketball court, kaya humingi siya ng 2 tiket para manood ng provincial student game. Pagpasok sa kwarto ng kanyang ate, nakita ni Miko si Micaela na naghahanap ng trabaho. Nagtataka siya, ang dali naman yatang lumipat nito. Ipinaliwanag ni Micaela na gusto lang niyang dagdagan ang kanyang karanasan sa lipunan. Napanatag si Miko at tiningnan ang mga trabahong akma sa kanyang ate. Pagkatapos ng isang araw ng pag-interview, nagbuntong hininga si Micaela dahil tinanggihan siya ng 15 beses. Sinabi ni Miko na wala silang paningin sa pagkilala ng tao. Pagkatapos ng klase, pinuri ng guro ang sanaysay ni Micaela. Nag-aaral siya ng cardiovascular project at gustong isama ang estudyante sa isang seminar sa Amerika. Saktong-sakto namang dumating si Yumi at sinabi na nasa panganib si Miko. Tumakbo si Micaela sa basketball court at saktong-sakto namang sinugod at pinagpapalo si Miko ng grupo. Nagkataong naroon din ang direktor ng Uuyang Group na si Dylan at nagbabanta na aalisin ang pondo para sa basketball team. Pagkatapos kumain, pinagsabihan ni Micaela ang kanyang kapatid na maghugas ng pinggan bilang ganti sa kanya. Ikinuwento ni Micaela na balak siyang dalhin ni Professor Fang sa Amerika para dumalo sa isang seminar, ngunit nagmamadali siyang tumakbo para iligtas ang kanyang kapatid, kaya't nakagalitan niya ang profesor. Sa Provincial Student Basketball Tournament, sinuri ni Miko ang kalakasan ng kalaban. Pinag-aralan niyang mabuti ang kanilang estratehiya at pagkatapos ay nagbigay ng paraan para labanan ito. Umaasa ang coaching staff na itatabi ng mga estudyante ang lahat ng hindi pagkakaintindihan at lalabanan batay sa estratehiya ng kapitan. Dumating din si Dylan para manood ng laro, ngunit nakatingin lang siya sa ngiti ni Micaela. Sa ilalim ng pamumuno ni Miko, nakuha ng Mingxian basketball team ang lahat ng panalo. Akmang babatiin sana ni Micaela ang kanyang kapatid, saktong-sakto namang nagbigay ng bulaklak si Derese kay Miko. Hindi niya pinansin si Derese at tinanong kung nakuhanan na ba niya siya ng litrato. Inamin ni Micaela na medyo pangit ang mga litrato, ngunit kinunan niya ito ng buong puso. Lumapit si Derese kahit pa dumalo si Micaela sa victory party ng basketball team. Tumanggi si Miko para sa kanyang ate dahil kailangan ni Micaela na umuwi para magluto para sa kanya. Gusto ni Micaela na magkaayos ang kanyang kapatid at ang mga kakampi, kaya't hinila niya si Miko sa victory party. Sa hapunan, nagpasalamat ang isang miyembro sa kapitan dahil isinantabi nito ang mga alitan para pamunuan ang koponan sa pagpanalo. Hiniling ni Derese kay Miko na kumuha ng pagkain, ngunit sinabihan siya nitong paikutin na lang ang mesa. Naalala ni Miko na hindi pa nakakakain si Micaela, kaya't kumuha siya ng pagkain para sa kanyang ate. Pinuri ni Derese si Miko sa pagiging mapagmalasakit sa kanyang ate, na tila sila ay isang magkasintahan. Sa tingin ni Liu Zihui, lumaki sila ng magkasama, kaya kakaiba kung hindi sila malapit. Nang makita niyang lumabas si Sumuyon, sumunod din si Tingsu. Sinabi niya na madalas siyang magkasakit, kaya humiling siya sa kanya na turuan siyang maglaro ng basketball. Sumang-ayon si Sumuyon na labis na ikinatuwa ni Tingsu. Pumasok siya sa hapagkainan at sinabihan ang buong koponan na turuan si Tingsu maglaro ng basketball. Napansin niyang medyo gabi na, kaya hinila niya pabalik ang kapatid niya. Habang nakahiga sa sofa, masayang-masaya si Sun Yanfeng na nagkakasundo ang kanyang kapatid sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Sakto, nakatanggap siya ng abiso ng pagtanggap. Masayang-masaya si Sun Yanfeng at niyakap si Sumuyon. Pareho silang awkward at nang dumating ang kanilang mga magulang upang bisitahin sila. Sa Ouyang Group, hindi inasahan ni Sun Yanfeng na ang boss ang nag-ampon kay Suikyu. Humingi siya ng tawad dahil dumating siya ng 7 minuto ang huli. Alam niyang yun natakot si Sun Yanfeng sa kotse at alam din niya ang resulta ng pag-aaral nito noong high school. Nagre-recruit siya ng assistant kaya kailangan niyang pag-aralan ng mabuti ang bawat aplikante. Sa tingin niya, si Sun Yanfeng, na nag-aral ng medisina at marunong magluto, ay perpektong akma sa mga kinakailangan sa trabaho. Ang trabaho niya ay mag-ayos ng schedule at magluto para sa kanya tuwing weekend. Hintayin siyang matapos sa klase, pagkatapos ay ipaalam ni Sumuyon na darating si Kinyaw para kumain. Inanyayahan ni Sun Yanfeng si Liu Zihui na sumama at para na rin ipagdiwang ang bagong trabaho nito. Sinabi ni Sun Yanfeng na natanggap siya bilang assistant ng direktor ng Ouyang Group. Naalala ni Sumuyon na nakita niya ito sa basketball court, kaya humiling siya sa kapatid niya na huwag gawin ang trabahong ito. Sa tingin ni Sun Yanfeng, hindi pa sigurado kung makakapasa siya sa isang buwang probationary period. Bago makipagkita kay Kinyaw, inayos ni Liu Zihui ang itsura ni Sun Yanfeng. Pagbukas nila ng pinto, sakto namang naglalabas ng sama ng loob si Kinyaw kay Sumuyon. Sinabi niya na mula nang maging opisyal silang magkasintahan ni Kyuan, buong puso niya itong minahal. Gayunpaman, nanatiling malamig si Kyuan. Lumapit si Sumuyon upang alisin ang isang kulisap sa mata ng kapatid niya, ngunit hindi niya inaasahan na ito pala ay false eyelashes. Napatawa si Kinyaw at pinuri si Sun Yanfeng sa kanyang magandang makeup. Direktang tinanong ni Liu Zihui, nagkaroon ba ng kaunting paghanga si Kinyaw? Sinabi ni Kinyaw ang totoo, nakikipag-date siya kay Kyuan.
Sinabi ni Liu Zihui na mahina ang kanyang paningin at hindi niya nakita ang isang babaeng karapat-dapat mahalin. Alam ni Qin Yao na napakabuti ni Sun Yanfeng, ngunit mahirap kontrolin ang kanyang damdamin. Hinabol si Sun Yanfeng, umupo si Sumuyon sa tabi niya at pinakinggan ang kanyang pag-iyak. Nagpilit si Sun Yanfeng sa yakap ni Sumuyon at pinapatahan siya. Sa kanyang isip, nais niyang yakapin ito habang buhay. Napagtanto ni Sun Yanfeng na ang pakiramdam niya ngayon ay mas parang kahihiyan kaysa sa heartbreak. Sa tingin ni Sumuyon, hindi na intindihan ni Sun Yanfeng si Qin Yao. Ibinuhos lang niya ang lahat ng pangarap niya sa magandang first love sa kanya. Narinig ni Sumuyon na pagod si Sun Yanfeng, kaya binuhat niya ito pauwi. Tahimik siyang nangako na poprotektahan niya ito magpakailanman. Nagkita sila ni Sumuyon sa kantin, inanyayahan siya ni Tingsui na uminom. Hindi pinansin ni Sumuyon, lumipat siya sa kabilang mesa at hinintay ang kapatid niya. Naging seloso si Tingsui dahil malambing lang si Sumuyon kay Sun Yanfeng. Nang makita si Sun Yanfeng, hinikayat ni Liu Zihui ang kanyang kaibigan na sumali sa kompetisyon ng Art Star. Nagreklamo si Sun Yanfeng na marami pa siyang takdang aralin na hindi pa nagagawa. Narinig ni Sumuyon na ang premyo ay 1,000,000 yuan. Kung mananalo si Sun Yanfeng, tiyak na magkakaroon siya ng sapat na pera upang magpunta sa Amerika at dumalo sa medical conference. Sumang-ayon si Sun Yanfeng at si Liu Zihui na magpalista para sa isang dance number. Habang pinapanood si Sun Yanfeng na naghahanda para sa star competition, ipinakilala ng kaibigan niyang si Xiao King na si Tingsui ang pinuno ng art committee ng student council. Hiniling ni Tingsui kay Xiao King na i-add sa WeChat si Sun Yanfeng para ipaalam sa kanya ang oras at lugar ng kompetisyon. Sa araw ng kompetisyon, dali-daling hinila ni Xiao King si Sun Yanfeng sa entablado. Nagbulungan ang buong auditorium kung bakit mukhang pang-casual ang suot ni Sun Yanfeng. Pinapili ng host si Sun Yanfeng ng tanong upang simulan ang bahagi ng debate. Sa kabilang banda, naghihintay pa rin si Liu Zihui kay Sun Yanfeng sa entablado. Tinanong ni Sumuyon si Tingsui, nangahas ka bang hindi ako pakitunguhan ng patas? Naisip ni Lin di na nakaupo sa tabi, na kahit malapit si Tingsui kay Sun Yanfeng, hindi niya kailangang gawin iyon. Binalaan ni Sumuyon si Tingsui na mas mabuting huwag niyang guluhin ang kanyang kapatid. Nakikita niya ang kanyang nagpapanggap na inosenteng hitsura. Hinabol si Sun Yanfeng, pinayuhan siya ni Sumuyon na hindi kailangan mahiya. Dahil ang karamihan sa mga lumahok sa debate ay nagmamalasakit lamang sa kanilang sarili. Bukod pa rito, maaga siyang natanggal, mas lalong nakakahiya. Pinasalamatan siya ni Sun Yanfeng dahil inihanda na niya ang isang kama sa impyerno para sa kanya. Pagdating sa Ouyang Group, inalam ni Sun Yanfeng ang tungkol sa mga operasyon ng kumpanya. Nais niyang yun na sa panahon ng bakasyon, ipadala si Sun Yanfeng sa isang training sa Amerika upang makadalo rin sa medical seminar doon. Tuwang-tuwa si Sun Yanfeng at pinasalamatan ang kanyang boss sa pag-aalaga sa kanya. Pagkalabas ni Sun Yanfeng, umasok si Tingsui upang makipagkita sa kanyang kuya. Tinanong niya kung bakit kailangan itong gumawa ng hiwalay na plano ng pagsasanay para kay Sun Yanfeng. Sinabihan ni Yang Yu ang kanyang kapatid na lumayo kay Sun Yanfeng dahil pananagutan niya ito. Sa hapunan, tinanong ni Sumuyon ang kanyang kapatid, hindi ba niya naramdaman na si Yang Yu ay napakabuti na halos hindi ka panipaniwala? Siya ang may-ari ng isang korporasyon, bakit niya bibigyan ng mataas na pagpapahalaga ang isang part-time na assistant? Humingi siya ng paumanhin sa kapatid niya, huwag sanang pumunta sa training sa Amerika. Sakto, dumating si Liu Zihui at nawala ng malay sa lupa. Pinayuhan ni Sun Yanfeng ang kanyang matalik na kaibigan na magpahinga at pagkatapos ay nag-text sa kanyang mga magulang. Napaluha si Liu Zihui, galit sa kanyang ama na pinipilit siyang makipag-ugnayan sa mga kliyente. Umalis siya, ngunit pinagbuhatan siya ng kamay ng kanyang ama. Sinisi niya ang kanyang ama na puro lang pera ang alam, kaya hindi na niya gagamitin ang anumang pera nito. Sun Yanfeng, madalas ding pinupuna at sinasaktan ng aking ama ang aking ina, kaya napilitan siyang umalis. Mula noon, sa tuwing nalalasing ang aking ama, ibinubuhos niya sa akin ang lahat ng kanyang pagkadismaya. Sa paaralan, nakatanggap si Sun Yanfeng ng abiso na ang student council ay magsasagawa ng isang rescue competition para sa mga kalahok na nabigo sa debate round. Bubunot ang mga kalahok para makabuo ng mga koponan na maglalaban. Nagpare si Sun Yanfeng kay Xiao King, ngunit hindi niya ito makontak. Hindi siya sumuko, nag-iisa siyang lumaban sa dalawa. Umakyat si Sumuyon sa entablado at nagpakilalang kasama ni Sun Yanfeng. Naniniwala si Sumuyon na kung mananalo ang kalaban ng walang laban, hindi ito magiging marangal. Upang masiguro ang katarungan, nagtaas ng kamay ang bulwagan upang bumoto para sa paglahok ni Sumuyon. Sumunod ang hurado sa opinyon ng nakararami at pambihirang pinayagan si Sumuyon na makasama si Sun Yanfeng sa koponan. Matapos bunutin ang paksa ng debate, ipinagtanggol ng magkapatid na Sun Yanfeng ang pananaw na ang immortalidad ay hindi magandang bagay. Sa tabi ni Sumuyon, may kumpiyansa si Sun Yanfeng na ipinahayag ang kanyang mga pananaw. Dahil dito, kinailangan na kumain ng maaga ang buong pamilya ng kanyang ikalawang tiyuhin. Habang naglalakad papunta sa supermarket, gusto ni Sun Yanfeng na magluto ng masarap na pagkain para sa kanyang kapatid. Tumakbo siya sa ice cream counter, ngunit hindi niya mahanap ang durian flavor. Mula noon, dumaan si Sumuyon sa supermarket araw-araw upang maghintay na makabili ng durian ice cream. Nagkataon na nagkita sila ni Sun Yanfeng at binati ni Tingsui ang kaibigan sa pagkapanalo sa debate. Kinumusta niya si Sun Yanfeng at inanyayahan siyang pumunta sa kanyang birthday party ngayong gabi. Alam ni Liu Zihui ang intensyon ni Tingsui, kaya nag-alok siyang sumama kay Sun Yanfeng. Ang birthday party ng may-ari ng Ouyang Group ay napakagarbo. Pinasalamatan ni Tingsui si Sun Yanfeng sa pagdalo at dahan-dahan siyang dinala sa ibang lugar. Samantala, hinanap ni Sumuyon ang 8 supermarket at sa wakas ay nakabili ng durian ice cream. Sakto namang tumawag si Liu Zihui at sinabing wala si Sun Yanfeng sa birthday party ni Tingsui. Sa oras na iyon, dinala ni Tingsui si Sun Yanfeng sa isang pribadong silid. Pinakinggan niya ang isang recording na pinaniniwalaan niyang ang kanilang amo ay nagkamali sa pagtitiwala sa kanilang matalik na kaibigang si Su na humantong sa pagkabangkarote. Inihayag ni Tingsui na ang orihinal na apelyido ni Sun Yanfeng ay Zuang. Ang kanyang mga magulang at ang mga magulang ni Sumuyon ay magkasamang nagsimula ng negosyo. Ngunit nang makaranas ng krisis ang kumpanya, biglang nagkaroon ng aksidente sa sasakyan ang mga magulang ni Sun Yanfeng.
Ang pamilya ni Sumuyon ay umampon kay Sun Yanfeng marahil dahil sa kahihiyan. Hindi naniwala si Sun Yanfeng at tumakbo palabas upang uminom. Sa kanyang isip, maraming mga fragment ng nakaraan ang lumitaw. Hindi pa rin tumitigil si Tingsue na sinasabing pinipilit lang isumuyon ang kanyang sarili para tubusin ang kasalanan ng kanyang mga magulang. Alam niyang ang sitwasyon ni Sun Yanfeng, kaya naawa siya at mabuti ang pakikitungo sa kanya. Dumating si Sumuyon at itinulak si Tingsue palayo sa kanyang kapatid. Pinaniniwalaan niya na kahit gaano kaganda ang pananamit ni Tingsue, hindi nito matatakpan ang kanyang pangit na kalooban. Nandidiri siya sa tuwing nakakakita ng isang tulad niyang mapagkunwari. Pag-uwi, humingi si Sun Yanfeng ng katotohanan. Hindi siya makakalma habang sinisiraan ang kanyang pamilya ng kanyang adoptive parents. Sumuyon, paano namatay ang mga magulang ko? Nawala ng kontrol si Sun Yanfeng at itinulak ang kanyang kapatid na bumangga sa flower pot sa istante. Hindi pinansin ni Sumuyon ang kanyang dumudugong kamay, hiniling lamang niya sa kanyang kapatid na magtiwala sa kanilang mga magulang. Ngunit ni Sumuyon, sila ang mga magulang mo. Kung hindi mo sasabihin ang totoo, putulin muna natin ang relasyon natin. Umalis si Sun Yanfeng sa bahay, ngunit hindi niya alam kung saan pupunta. Huminto siya at tiningnan ang bawat sandali na nakapost sa WeChat ng kanyang kapatid. Sinabi ni Sumuyon na ang pagkaing luto ng kanyang kapatid ang lunas sa lahat ng sakit niya. Nagtaka si Sun Yanfeng sa sarili niya, ang pagmamalasakit bang iyon ay talagang peke? Ngunit paano niya haharapin ang katotohanan? Nakita si Sun Yanfeng na nakaupo sa gilid ng kalsada, dalawang bastos na lalaki ang nagtangkang hilahin siya sa sasakyan. Dumating si Sumuyon sa tamang oras para iligtas ang kanyang kapatid. Dali-dali niyang sinuportahan ang ulo ni Sun Yanfeng, ngunit bugbog sarado siya. Binalaan ng isang dumadaan ang pulis, kaya lang naipagtaboy ang dalawang bastos na lalaki. Nanaginip na nakahiga sa kama, hiniling ni Sun Yanfeng kay Sumuyon na huwag umalis. Sumuyon, ano ang gagawin ko? Inilagay ni Sumuyon ang baso ng tubig sa mesa at tahimik na bumalik sa kanyang silid. Nagising si Sun Yanfeng, naalala ang mga salita ni Tingsue. Mayroon siyang ulat na nagpapatunay na may problema ang sasakyan na minaneho ng ama ni Sun Yanfeng. Pagkatapos ng aksidente, lahat ng shares ay inilipat sa pamilya Su. Nang makita ang kanyang kapatid na umiiyak, pinunasan ni Sumuyon ang luha ni Sun Yanfeng. Naramdaman niyang sobrang init ng katawan nito, kaya balak niyang tumawag ng doktor sa bahay. Nagawa niyang pekehin ang ulat ng aksidente sa sasakyan at i-edit ang recording. Itinanggi ni Yang Yu at sinabing pinilit ng uuyang family na bilhin ang Su ang group na sumira sa kanilang pamilya. Hindi mahalaga kay Tingsue kung totoo o hindi, gusto lang niyang parusahan si Yanfeng dahil sa paglapit kay Sumuyon. Sa paaralan, inila ni Sumuyon si Tingsue sa isang sulok. Tinanong niya, ano ang sinabi mo kay Yanfeng? Pinakinggan ni Tingsue si Sumuyon ang interview sa ama ni Sun Yanfeng. Sakto, tinawagan ng ina ni Sumuyon si Sumuyon para umuwi agad. Nag-aalala sila dahil hindi nila makontak ang kanilang anak na babae. Direktang tinanong ni Sumuyon, sinira ba ng mga magulang natin ang pamilya ni Sun Yanfeng? Pinayuhan ni Jisoo ang kanyang anak na huwag magsalita ng kung ano-ano at unahin ang paghahanap kay Sun Yanfeng. Nagtatakbo si Sumuyon sa bawat kalye, nagpamahagi pa nga ng mga flyer upang hanapin ang kanyang kapatid. Pagkaraan ng 3 araw, nagsumbong na si Sumuyon sa pulisya, ngunit wala pa ring balita tungkol kay Sun Yanfeng. Nagdadalamhati si Ginang Su, nag-text at nagmamakaawa sa kanyang anak na umuwi. Sa isang maliit na inuupahang kwarto, nagulat si Sun Yanfeng nang makakita ng gagamba sa mesa. Naalala niya na sa tuwing nakakakita siya ng gagamba, humihingi siya ng tulong kay Sumuyon. Tinutulungan niya ito, ngunit hindi niya pinalampas ang pagkakataong biruin siya. Laging kinakampihan ng kanilang mga magulang si Sun Yanfeng, kaya sinisita nila si Sumuyon. Ngunit ngayon, kailangan matuto ni Sun Yanfeng na mabuhay mag-isa. Sa paaralan, nakipagkita si Sun Yanfeng sa kanyang guro at humiling ng ilang araw na pahinga. Sisikapin niyang bumawi sa mga klase upang hindi maapektuhan ang kanyang huling pagsusulit. Pinayuhan ng guro si Sun Yanfeng na tawagan agad ang kanyang pamilya dahil hinahanap siya ng mga ito sa lahat ng dako. Nakipagkita si Sun Yanfeng kay Liu Zihui at ikinuwento ang lahat ng nangyari. Dahil sa kagagawa ni Tingsue. Bukod pa rito, lahat ng nakakita ng video ay pinagsabihan si Sun Yanfeng na inabuso niya ang hayop maliban kay Tingsue na nagpanggap na kinampihan siya. Sa kanyang pag-uwi, nagkataong nakita niya si Kinyao at narinig niyang sinabi nito na hinahanap siya ni Sumuyon kung saan-saan. Dali-daling ipinaalam ni Kinyao kay Sumuyon na naging dahilan para ito ay tumakbo ng takot. Ngunit ang nakita ni Sumuyon ay si Sun Yanfeng na yumayakap kay Lojin. Pagdating sa restaurant, nagtimpla si Sun Yanfeng ng sarsa ayon sa nakasanayan ni Sumuyon. Nagtaka siya, nahanap na ba ni Jin ang lunas sa kanyang sakit? Humanap ng taxi para kay Jin, mag-isa si Sun Yanfeng na bumalik sa bahay. Binuksan niya ang kanyang telepono at narinig ang dose-dose ng mensahe mula sa kanyang ina. Lubha siyang nalulungkot, pinakiusapan ang kanyang anak na umuwi sa pamilya. Sakto namang tumawag si Sumuyon, ngunit pinutol ni Sun Yanfeng ang tawag. Naubusan na siya ng pera at hindi na rin siya makakatakas pabalik. Napilitan siyang makisama sa dormitoryo upang magpalipas ng gabi sa hagdanan. Nahuli siya ng dormitory manager at dinala siya sa security room. Sinabi ni Sun Yanfeng na nag-aaral siya sa medical department, ngunit nakalimutan niyang dalhin ang kanyang student B. Naalala ng dormitory manager na nakita na niya si Sun Yanfeng na kasama ang kanyang napakagaling na kapatid. Napilitan ng gwardiya na tawagan si Sumuyon para kumpirmahin. Pagdating sa security room, humingi ng pahintulot si Sumuyon na dalhin ang kanyang kapatid pa uwi. Pinakiusapan niya si Sun Yanfeng na huwag nang maging pasaway pa dahil labis na nag-aalala ang kanilang mga magulang. Sakto namang dumating din si Jin upang sunduin si Sun Yanfeng. Sumama siya sa kanyang kaibigan at hindi na kailangan ang pag-aalala ni Sumuyon. Sa bakanting bahay, tiningnan ni Sumuyon ang mga sticky notes ni Sun Yanfeng.
Naalala niya ang mga lutuin nito, ngunit ang kaya lang niyang harapin ay isang mangkok ng instant noodles. Kinabukasan, nang puntahan niya si Lojin, nakita ni Sumuyon ang kanyang kapatid na nagluto ng isang hapagkainan. Nagreklamo siya na tuyo ang tinapay, sunog ng kaunti ang baka, hindi sariwa ang salad, at masyadong mabaho ang pinaghalong bitter gourd juice. Suni Anfeng, umuwi ka sa akin. Ayaw ni Suni Anfeng na makita si Sumuyon hanggat hindi pa niya lubos na naimbestigahan ang nangyari noon. Naisip ni Jin na matigas ang ulo ni Suni Anfeng, ngunit sa loob ay malungkot siya. Nais niyang tulungan si Suni Anfeng na malampasan ang sakit na ito kasama si Sumuyon. Sinabi ni Sumuyon na pinakinggan ni Suni Anfeng ang recording kung saan inakusahan ng kanyang ama ang kanilang pamilya. Alam ni Jin kung paano beripikahin ang katumpakan ng recording. Kilala niya ang isang kaibigan na naging kampiyon sa Chinese hacker competition. Sigurado siyang may bakas ng pagbabago sa frequency ng recording. Nang umalis si Sumuyon, umuwi si Sun Yanfeng kay Lojin. Nagtanong siya kung ano ang nangyari kay Sumuyon at kung may sinabi ba siyang kakaiba. Ipinaliwanag niya na hindi niya pinapansin si Sumuyon at si Jin lang ang kanyang inaalala. Ngunit napansin niya na gusto talaga ni Sun Yanfeng si Sumuyon. Pinayuhan niya siya na huwag pakinggan ang isang panig na kwento at isang tabi ang kanilang matagal ng pagmamahalan. Sa huli, umuwi din si Sun Yanfeng. Gusto niyang kumuha ng ilang gamit, ngunit hindi pinayagan ni Sumuyon. Nais niyang umupo ito at pag-usapan ng maayos ang bagay sa kanilang mga magulang. Hawak pa rin ni Ginang Su ang larawan ng pamilya ni Sun Yanfeng. Sila ay magkaibigan mula pagkabata, magkasamang naglalaro, magkasamang nag-aaral, at nagkaroon pa nga ng larawan sa kasal. Pagkatapos, magkasama silang apat na nagsimula ng negosyo, ngunit dumaan sa napakaraming pagsubok. Isang beses, si Gisu, sa kanyang pagiging pabaya, ay naglabas ng lihim ng negosyo na nagtulak sa kumpanya sa bingit ng pagkalugi. Ayaw ng mga magulang ni Sun Yanfeng na sirain ang kanilang pinaghirapan sa loob ng maraming taon, kaya araw at gabi silang nag-ipon ng pera mula sa kung saan-saan. Nagmaneho si Lee Zhuang habang pagod, kaya nagkaroon ng hindi inaasahang aksidente. Sinabi ni Sumuyon na ang recording sa kamay ni Tingsu ay na-edit. Nagpasalamat si Sun Yanfeng sa kanyang mga magulang sa kanilang pag-aaruga, ngunit kailangan niya ng kaunting oras upang patunayan ang lahat. Makipagkita sa pinuno ng research department ng Ouyang Group, alam ni Tingsu na gusto ni Monica ang kanyang kuya. Ngunit narinig niya na si Yang Yu ay lalong nagmamalasakit sa isang intern na hindi pa nakapagtapos. Iginigiit ni Monica na pahihirapan niya si Sun Yanfeng hanggang sa sumuko ito. Kinabukasan, pinapirmahan ni Monica si Sun Yanfeng ng isang tambak ng mga dokumento. Naisip ni Sun Yanfeng na napakarami ng trabaho, kaya humingi siya sa manager ng karagdagang tao para tumulong sa kanya. Sinabihan ni Monica si Sun Yanfeng na kung hindi niya kayang hawakan ang trabaho, mag-resign na lang siya. Narinig niyang pumasok si Sun Yanfeng dito sa pamamagitan ng koneksyon, kaya dapat lang na mas magsikap siya kaysa sa ordinaryong tao. Nakita si Sun Yanfeng na pagod na umuwi, dinala siya ni Yang Yu sa isang lugar. Nagtimpla siya ng inumin na makakatulong sa kanya na mapabuti ang kanyang kalooban. Totoo nga, nalulong si Sun Yanfeng sa pag-inom at nakasandal siya sa dibdib ni Yang Yu. Nagkwento siya na napaka-ordinaryo niya, kaya isa lang ang matalik niyang kaibigan. Dahil sa sakit sa puso nito, nag-aral siya ng medisina. Inalalayan ni Yang Yu si Sun Yanfeng na humiga sa sofa at tahimik na humingi ng tawad sa kanya. Habang tulog si Yang Yu, lumabas si Sun Yanfeng na naglalakad sa tulog. Isang kotse ang sumugod, buti na lang at nahila agad ni Sumuyon ang kanyang kapatid sa gilid ng kalsada. Nagising si Sun Yanfeng at tinanong si Sumuyon kung bakit ito nandoon. Lumabas na habang lasing siya, tinawagan niya ito. Pinagsabihan niya itong tumahol bago niya ibinahagi ang lokasyon. Napilitan si Sumuyon na sumunod, sinabi sa kanya na huwag patayin ang tawag hanggat hindi pa siya dumating upang sunduin siya. Tinakpan ni Sun Yanfeng ang bibig ni Sumuyon, hindi pinayagan siyang magsalita pa. Nakita niya ang mapanuksong tingin ni Sumuyon at dali-dali siyang nagpaalam na umalis. Tinulak ni Muisa si Xiaofeng sa kanyang bisig, ngunit hindi niya ito nahawakan. Kailangan niyang ihatid ito pa uwi upang magalit. Sa daan, binilhan ni Musa si Xiaofeng ng soft drinks. Pinayuhan niya itong huwag nang uminom sa susunod upang maiwasan ang nangyari kanina. Nagtaka si Xiaofeng, naglalakad na naman ba ako habang tulog? Napansin niyang madalas matulog si Muisa sa kanyang silid upang pigilan siyang lumabas. Naalala niya na mula pa noong bata, sanay na siyang makita si Xiaofeng sa paaralan. Musan, salamat. Kinila ni Musa si Xiaofeng sa kanyang bisig. Sinabi niyang nilalamig siya at pinabayaran niya ito sa pamamagitan ng paghugas ng kanyang takure. Pagbaba sa bahay para magalit ng maliwanag na ang araw, inanyayahan ni Xiaofeng ang kanyang kapatid sa kalapit na restoran. Sinabi ni Muisa na pagkaalis ni Xiaofeng, labis na nalungkot ang kanilang mga magulang. Ikinuwento niya ang eksena kung saan nanatili ang kanyang ina sa silid ni Sun Yanfeng, paulit-ulit na nililinis ito. Walang sinabi ang ama, umiinom lang ng alak sa kalungkutan. Sun Yanfeng, napakaganda ng ating pamilya noon, hintayin ka namin hanggang sa maintindihan mo ang lahat. Pagpasok sa bahay, nakita ni Sun Yanfeng na nakahandusay si Jin sa sahig. Narinig ni Sumuyon ang sigaw ng kanyang kapatid, dali-dali siyang tumakbo at dinala si Jin sa ospital. Pagkatapos ng first aid, kailangan manatili ni Jin sa ospital ng ilang panahon. Bumalik si Sun Yanfeng upang tapusin ang hindi natapos na trabaho. Tahimik na umupo si Sumuyon sa tabi at binuhat si Sun Yanfeng sa kanyang silid nang makatulog ito. Nakita ni Sun Yanfeng ang kanyang kapatid na nakatulog sa upuan, kaya kinumutan niya si Sumuyon. Gusto niyang hawakan ito, ngunit binawi niya ang kanyang kamay. Matapos ang tuloy-tuloy na overtime, nagpa siya si Sun Yanfeng na mag-resign. Sakto namang ipinagbigay alam ni Yang Yu na ipadadala niya ito upang maging assistant ng isang dayuhang doktor na nagngangalang Thomas upang magsaliksik ng gamot para sa dilated cardiomyopathy. Bukod pa rito, gusto niyang imbitahan si Jin na maging subject ng eksperimento. Tuwang-tuwa si Sun Yanfeng at agad na binawi ang kanyang resignation letter. Habang kumakain ng noodles kasama si Sumuyon, sinabi ni Sun Yanfeng na maghahanap siya ng bagong bahay. Iminungkahi ni Sumuyon ang isang maluwag na inuupahang bahay na mas mababa sa 2,000 yuan. Nahulaan ni Sun Yanfeng na tinutulungan siya ng kanyang kapatid, kaya gusto niyang maghanap ng sarili niyang bahay.
Napansin ni Sumuyon na punit ang damit ng kanyang kapatid, ngunit ayaw ni Sun Yanfeng na bumili ng bago. Nakita si Sumuyon na nakahawak sa kanyang tiyan, pinayuhan ni Sun Yanfeng ang kanyang kapatid na uminom ng gamot sa pananakit ng tiyan. Hinintay ni Sumuyon na makapasok ang kanyang kapatid sa bahay, at agad na tinawagan si Qin Yao upang mag-shopping. Naglibot ang dalawang binata sa buong mall, ngunit walang makitang angkop na damit para kay Sun Yanfeng. Napilitan si Sumuyon na tanungin si Liu Zihui at isinulat ang mga kailangan ni Sun Yanfeng. Nang matapos si Sun Yanfeng sa trabaho, gusto ni Yang Yu na isama siya sa pamimili. Nagdahilan siya na napakahigpit ni Thomas, kaya kailangan maghanda ng mabuti si Sun Yanfeng. Dahil hindi kayang sumakay ni Sun Yanfeng sa kotse, tinuruan niya ang presidente kung paano magbisikleta. Mabilis na natuto si Yang Yu at sa maikling panahon ay may kumpiyansa na siyang maglakad sa tabi ni Sun Yanfeng. Pagdating sa mall, nakita ni Sun Yanfeng na napakamahal ng lahat ng damit. Sinabihan ni Yang Yu ang empleyado na kunin ang lahat ng damit na nahawakan ni Sun Yanfeng at pagkatapos ay dinala niya ito sa fitting room. Tahimik niyang sinabihan ang empleyado na sabihin na may 70% diskwento ang tindahan. Nang makita ng empleyado na nag-aalangan si Sun Yanfeng sa presyo, sinabi nitong nagbibigay diskwento ang tindahan sa mga customer na pumapayag magpakuha ng litrato para sa advertisement ng brand. Pagdating sa harap ng bahay, nakita ni Sun Yanfeng si Sumuyon na naghihintay sa kanya. Ipinakilala niya si Yang Yu bilang kanyang amo at si Sumuyon naman bilang kanyang kaibigan. Nakita ni Yang Yu na bagay sila ni Sun Yanfeng at pagkatapos ay nagpaalam. Pinagsabihan ni Sumuyon ang kanyang kapatid na huwag nang sumama sa kanya sa susunod. Galit na galit siyang ibinagsak ang bag na hawak niya. Mabilis na kinuha ni Sun Yanfeng ang bag at lumabas na ito ay regalo para sa kanya. Tuwang-tuwa siya dahil bagay na bagay sa kanya ang damit. Samantala, nag-post si Ting Sui ng litrato ni Yang Yu kasama si Sun Yanfeng. Nagdagdag siya ng caption, "Salamat Sun Yanfeng sa pagdadala ng ngiti sa aking kuya." Pagising sa umaga, tinitigan ni Sun Yanfeng ang regalo ni Sumuyon. Hindi niya ito magamit, kaya maingat niya itong isinabit sa aparador. Pagdating sa kumpanya, patuloy na pinipilit si Sun Yanfeng ng kanyang manager. Sinabi niya na hindi pa nakapagpadala si Thomas ng sapat na datos, ngunit pinipilit siya ni Monica na ipadala ang ulat ng paggawa ng gamot bago bukas. Napilitan si Sun Yanfeng na dali-daling maghanap sa mga lumang dokumento at nagkataong nabasa niya ang kasunduan sa pagkuha ng shares ng Suang Group. Mabilis niya itong kinuhanan ng litrato at ibinalik sa dating lugar bago dumating si Monica. Dahil alam niyang nag-aral ng batas si Qin Yao, hiniling ni Sun Yanfeng sa kanya na tingnan ang kasunduan sa paglilipat ng shares. Naniniwala si Qin Yao na napakababa ng presyo ng pagkuha. Dahil hindi pa nakukuhanan ni Sun Yanfeng ng litrato ang buong kasunduan, hindi siya sigurado kung nagpaplano ba ang Ouyang Group na sakupin ang Suang Group. Sa kanyang pag-uwi, nakita ni Sun Yanfeng si Qiyuan na yakap ang ibang lalaki. Kinwestiyon niya, hindi ka ba nahihiya kay Qin Yao, Qiyuan? Narinig ni Qiyuan na naakit din ni Sun Yanfeng si Ouyang Yu. Hinamon niya si Sun Yanfeng, "Kaya mo bang hiwalayan ni Qin Yao ako?" Sa paaralan, nakita ni Sun Yanfeng si Qiyuan na nakikipag-flirt kay Qin Yao, kaya balak niyang tulungan siya. Ngunit kalaunan ay nalaman niya, kaya inanyayahan niya si Sun Yanfeng na sumama. Nang marinig si Sun Yanfeng na galit sa kanyang kapatid, pinayuhan siya ni Qiyuan na maging mas malambing, baka mabigo ang kanyang lihim na pag-ibig. Balak hilahin ni Sumuyon ang kanyang kapatid, ngunit gusto ni Sun Yanfeng na salungatin si Qiyuan. Sa tingin niya, mas mabuti pang maging galit kaysa maging mapagkunwari. Kung tunay na gusto ni Qiyuan si Qin Yao, hindi niya ito pipiliting bilhin ang kung ano-anong bagay sa ilalim ng init ng araw, at lalong hindi siya magiging malabo sa ibang lalaki. Nagalit si Qiyuan at hinila si Qin Yao palayo. Alam ni Sun Yanfeng na si Sumuyon ay nag-eksperimento buong gabi, kaya pinilit niya itong manatili para sa tanghalian. Matapos suyuin ang kanyang kasintahan, nakita ni Qin Yao ang mensahe ng panloloko ni Qiyuan. Pilit siyang kumalma at nagpanggap na walang alam. Hinatid niya si Qiyuan pa uwi at pagkatapos ay pinanood siya mula sa malayo na nakikipagkita sa ibang lalaki. Kinabukasan, nakipagkita si Qin Yao kay Sun Yanfeng. Nagkataong nakita ni Qin Yao si Qiyuan na yakap ang ibang lalaki at dali-dali siyang sumugod upang hulihin sila. Sinubukan ni Sun Yanfeng na mamagitan, ngunit hindi sinasadyang naitulak siya ni Qin Yao. Dali-daling humingi ng paumanhin si Qin Yao at binuhat si Sun Yanfeng pauwi. Samantala, nakatanggap si Sumuyon ng mensahe mula kay Qiyuan. Ipinadala niya ang video ni Qin Yao na buhat si Sun Yanfeng at pinakiusapan si Sumuyon na bantayan ang kanyang kapatid. Upang aliwin si Qin Yao, nilutuan siya ni Sun Yanfeng ng mainit na mangkok ng noodles. Humingi ng paumanhin si Qin Yao dahil sa pagbibigay ng abala kay Sun Yanfeng. Inamin niya na matagal na niyang alam na ganoon si Qiyuan. Dati, mayaman ang pamilya ni Qiyuan at pinalaki siya na parang prinsesa. Ngunit matapos malugi ang kanyang mga magulang, nagsimulang magbago si Qiyuan. Pinahahalagahan niya ang material na bagay, tila pera lang ang nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Napakabuti ng pakikitungo ni Qin Yao kay Qiyuan, umaasang babalik siya sa kanyang dating sarili. Ngunit nagkamali siya dahil hindi na maibabalik ang lahat sa dati. Nang makita ang kanyang kapatid, lumingalinga si Sumuyon sa paligid ng bahay, ngunit hindi nakita si Qin Yao. Yumuko siya upang tingnan ang sugat sa binti ni Sun Yanfeng at kumuha ng first aid kit upang palitan ang bendahe. Sun Yanfeng, umuwi ka na sa akin. Nang marinig ang pagiging matigas ng ulo ni Sun Yanfeng, biglang idinikit ni Sumuyon ang kanyang kapatid sa sofa. Sun Yanfeng, hindi ko hahayaang mapahamak ka pa. Itinulak ni Sun Yanfeng si Sumuyon at pinauwi ang kanyang kapatid. Inihayag ni Sumuyon na noong nakaraang beses, halos tumalon si Sun Yanfeng mula sa bintana habang naglalakad sa tulog. Natakot siya, kaya kinailangan niyang itali ang kanyang binti bago matulog. Ngunit hindi niya alam na binabantayan siya ni Sumuyon sa labas ng pintuan buong gabi. Pagkatapos ng panahong hindi kumain at natulog para sa eksperimento, matagumpay na nilikha ni Muyon ang smart alarm device para sa sleepwalkers. Nang makita niya si Xiaofeng, binigyan siya ni Muyon ng smartwatch. Kapag nagkaroon siya ng insidente, magpapadala ang device ng notification sa kanyang telepono. Hindi tinanggap ni Xiaofeng, ngunit pwersahang isinuot ito ni Muyon sa kanyang kamay.
Binigyan niya siya ng dalawang pagpipilian, isa ay suotin ang relo at ang isa ay umuwi kasama niya. Sinabi ni Xiao Feng na nag-post na siya ng advertisement para umarkila ng kwarto malapit sa kumpanya. Isang kaklase na may lihim na pagtingin kay Muyon ang paulit-ulit na inimbitahan si Xiao Feng na mag-share ng kwarto. Ang kanyang bahay ay malapit sa Ouyang Group at mayroon pa ring bakanting kwarto. Hindi pumayag si Muyon dahil gusto ni Xiao Feng ng silid tulugan na may bintana. Binaba ng nakatatandang kapatid na babae ang presyo sa 1,000 yuan kada buwan, kaya gusto agad ni Xiao Feng na pumirma ng kontrata. Nang lumipat sila ng gamit, nakita ni Muyon na tinago ni Xiao Feng ang damit na binili niya. Nagdahilan si Xiao Feng na nagtitipid siya, kaya hindi niya ito matapon. Sa bagong bahay, nahiwa ang kamay ni Xiao Feng habang nag-a-assemble ng kahoy na estante. Nag-alala si Muyon at ginamit ang kanyang bibig upang pigilin ang pagdurugo ng kapatid niya. Nahiya si Xiao Feng at dali-daling sinabihan ang kapatid niya na umuwi na. Pagkabasa muli ng kanyang talaarawan, napagtanto ni Xiao Feng na sa bawat pahina ay naroroon si Muyon. Inubaran niya ito sa harap ni Kinyaw, pagkatapos ay nag-alala siyang dinala siya sa medical room at ipinagtanggol siya sa harap ni Kiyuan. Muyon, malinaw na isa kang demonyo, ngunit wala kang ginagawang masama. Pagdating sa kumpanya, patuloy na pinagsamantalahan si Xiao Feng na kinailangang gumawa ng doble sa ginagawa ng iba. Umalis siya sa trabaho ng gabing-gabi na at sakto namang sira ang elevator. Kailangan niyang maghagdan, ngunit sobrang sakit ng kanyang mga paa. Napaupo siya at naiyak sa sobrang sama ng loob. Biglang lumitaw si Muyon, pinunasan ang mga luhang dumadaloy sa pisngi ng kanyang ate. Humingi siya ng tulong upang ilawagan siya para makakarga siya pauwi. Pagdating sa pinto, pinilit ni Xiao Feng na umuwi na siya at magpahinga. Hinila ni Muyon ang kamay ni Xiao Feng, ayaw na niya itong iwan pa. Xiao Feng, gusto kita, mag-date tayo. Sobrang kinabahan si Xiao Feng na tila lalabas ang puso niya mula sa kanyang dibdib. Nagtago siya sa loob ng bahay, hindi mapigilang sumilip kay Muyon sa butas ng pinto. Nilabas ang nakatatandang kapatid na babae na naglalakad ng aso. Nakita ni Xiao Feng na hindi pa umaalis si Muyon. Sinabi niya na naglalakad siya sa pagtulog sa kanyang paaralan. Nagtataka siya kung bakit araw-araw ay pinapalitan niya ang nakatatandang kapatid na babae sa paglalakad ng aso. Napansin ni Xiao Feng na madalas siyang palihim na tinititigan ni Muyon. Pinapaalalahanan niya siya na sagutin ang kanyang pagtatapat. Sa Ouyang Group, narinig ni Monica si Thomas na pinupuri ang ulat at agad na sinabi na siya ang sumulat nito. Hindi sinasadyang narinig ni Xiao Feng, kaya pinuntahan niya si Monica at inakusahan siyang nagnakaw ng kredito. Inakala ni Monica na paano makakasulat ng profesional na ulat ang isang intern na tulad ni Xiao Feng. Tinanong ni Xiao Feng ang isang nilalaman sa ulat at tulad ng inaasahan, hindi alam ni Monica ang sagot. Pahintulutan mo akong pumasok muli sa storage room upang makahanap ng ilang karagdagang dokumento. Nagkataong nakita si Xiao Feng sa isang store sa tabi ng kalsada. Hinatid siya ni Kinyaw pa uwi. Nagpasalamat siya kay Xiao Feng sa pagbibigay ng ginhawa sa kanya sa pinakamalungkot na sandali niya. Humingi siya ng yakap bilang matalik na magkaibigan. Dahil sa yakap, napagtanto ni Xiao Feng na may espesyal siyang nararamdaman para kay Muyon. Tumalikod siya at hindi sinasadyang nahulog ang kanyang bunny keychain. Kinabukasan, nakita ni Muyon na ang keychain na ibinigay niya kay Xiao Feng ay nahulog mula sa bag ni Kinyaw. Sinabi ni Kinyaw na nagkataon siyang nakita si Xiao Feng kagabi. Nahulog ang kanyang puting bunny kaya't dinampot niya ito. Pinapaalalahanan ni Muyon si Kinyaw na si Xiao Feng ay hindi isang kapalit o tagapag-ingat ng silid. Pagkatapos ng isang araw ng trabaho, bumalik si Xiao Feng sa kanyang silid at nagulat siyang makita ang larawan ng bintana sa dingding. Sinabi ng kanyang ate na dinala ni Muyon ang painting kaninang umaga. Inilagay din niya ang stuffed bunny sa mesa at sinabihan si Xiao Feng na huwag na itong mawala muli. Masayang-masaya ang kanyang ate na nakipagkaibigan kay Muyon, ngunit hindi siya nag-post ng anumang status. Lumalabas na si Xiao Feng lang ang nakakakita ng mga post ni Muyon sa WeChat. Kaka-update lang niya ng video at kailangan niyang bantayan ang isang tanga. Sumilit si Xiao Feng sa bintana at tama nga, nakaupo si Muyon sa parke. Dinala niya ang kumot pababa at sinabihan siyang umuwi na para hindi siya sipunin. Mayroon na siyang smartwatch kaya sigurado na siya ay magiging maayos. Hinila ni Muyon si Xiao Feng sa ilalim ng kumot, hindi nagtitiwala na ipagkatiwala siya sa anuman. Naging seryoso si Xiao Feng at pinauwi agad siya. Sinunod ni Muyon at nangakong babalik kinabukasan. Tumakbo siya palayo at aksidenteng nahulog ang kanyang sinelas. Yumuko siya at inilagay ang sinelas sa kanyang paa. Dali-daling nagtago si Xiao Feng sa likod ng dingding dahil mainit ang buong katawan niya. Hinabol niya ang kanyang ate sa schoolyard. Tinanong ni Muyon si Xiao Feng kung bakit siya iniiwasan. Sinabi niya na kailangan niyang pumunta agad sa trabaho. Hinila niya siya paupo at sinabihan siyang kailangan niyang ubusin ang pagkain bago siya umalis. Xiao Feng, iniisip kita tuwing nagluluto ako. Narinig ni Muyon na tumalon ulit si Xiao Feng, kaya't sinubuan niya ito. Bagaman sinabi ni Xiao Feng na mahirap lunukin, masaya pa rin niya itong kinain. Pagdating sa silid ng imbakan ng dokumento, hindi nakita ni Xiao Feng ang file ng kasunduan sa paglilipat ng share. Lumalabas na natuklasan na ni Yang Yu ang kanyang intensyon. Sa oras ng trabaho, pinapakuha ni Monica kay Xiao Feng ang mga dokumento sa kanyang sasakyan. Ngunit hinanap ni Xiao Feng sa buong basement at hindi niya nakita ang sasakyan ni Monica. Naalala niya na hindi pala siya nagmaneho papuntang trabaho at sinisi pa niya si Xiao Feng sa hindi pagsasabi ng mas maaga. Inisip ni Xiao Feng na kung kailangan agad ni Monica, hindi niya ito iiwan sa sasakyan. Bukod pa rito, hindi niya trabaho ang maghanap ng gamit. Tinawag ni Yang Yu si Xiao Feng sa kanyang opisina sandali. Naghanda siya ng mga aksesory at damit para makadalo siya sa party sa gabi kasama niya. Nadama ni Xiao Feng na hindi siya nabibilang sa mga party, kaya't nag-focus siya sa pagkumpleto ng proyekto kasama si Thomas. Pagdating ng gabi, naghihintay si Xiao Feng kay Muyon, ngunit sa oras na iyon, nakatanggap siya ng litrato kung saan yakap niya si Kinyaw. Kumain siya kasama ang team ng football, ngunit puro alak lang ang ininom niya para malunod ang kanyang kalungkutan. Direktang tinanong ni Zihui, gusto ba ni Muyon si Xiao Feng?
Sa tingin niya, lahat ay may karapatang magmahal ng isang tao. Gusto niya si Muyon, ngunit mas pinahahalagahan niya si Xiao Feng. Kahit na lasing, gusto pa ring ihatid ni Lin Di si Zihi pa uwi. Sinabi niya sa kanya na umuwi muna siya para makatawag siya ng taxi para kay Muyon. Lumabas si Lin Di at hindi nag-atubiling ipahayag ang kanyang pagmamahal kay Zihi. Nakita niya si Muyon na patuloy na tinatawag si Xiao Feng at tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan sa video call. Sinisi niya ang kanyang ate sa pagyakap kay Qin Yao na hindi raw niya pinapansin ang damdamin niya. Suni Anfeng, nasasaktan ako, nasaan ka? Tumakbo si Xiao Feng at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Muyon. Suni Anfeng, palagi kitang hinihintay na umuwi. Dahil sa sobrang bigat ni Muyon, napilitan si Xiao Feng na tumawag ng taxi. Ngunit kahit lasing siya, naalala pa rin niya na takot si Xiao Feng sa sasakyan. Sinabihan ni Xiao Feng si Muyon na maging mabait at hintayin siyang bumili ng pampatanggal ng lasing. Dali-dali niyang hinila si Xiao Feng pabalik at nakiusap na huwag siyang iwan. Sa susunod na bahagi ng kalsada, mas naging matino si Muyon at idinikit niya si Xiao Feng sa isang poste ng kahoy. Hindi na siya naghintay, gusto niyang maging totoo ang kanyang pangarap. Inilagay ni Xiao Feng ang kanyang kamay sa pagitan nila at binigyan lang si Muyon ng isang halik sa pisngi. Dahil 10 kilometro pa ang layo ng bahay, dinala ni Xiao Feng si Muyon sa isang hotel. Masaya siya at gustong makasama siya. Kumuha si Xiao Feng ng isang solong kwarto para kay Muyon at umuwi siya. Sinabi ng staff na dream lover, them room na lang ang natitira. Wala pang sapat na pera si Xiao Feng, kaya humiram siya ng pitaka kay Muyon. Nakita niya na hawak niya ang kanyang litrato sa pitaka. Pagpasok sa hotel room, hindi pinayagan ni Muyon si Xiao Feng na umalis. Hinila niya ito palapit at nakiusap na huwag na siyang iwan. Plano pa rin niyang umuwi, ngunit hindi siya naging masunurin. Xiao Feng, gusto kong kumain ng fried rice na luto mo. Sobrang sakit ng puso ko noong wala ka. Hinila ni Muyon si Xiao Feng sa kama at mahigpit siyang niyakap. Umagang-umaga, nagising si Xiao Feng at nakita si Muyon na nakatitig sa kanya habang mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Dali-daling bumangon si Xiao Feng, ngunit pinilit siya ni Muyon na bumalik sa kama. Suni Anfeng, mas gugustuhin mo pang maging single kaysa maging girlfriend ko. Pinapaalalahanan ni Xiao Feng si Muyon na igalang ang kanyang kalayaan sa pag-ibig. 3 minuto siyang nahuli sa trabaho, kaya binawasan ni Monica ng 3 araw na sahod. Pumasok si Yang Yu upang ipaalam na sisimulan na sa susunod na linggo ang proyekto ni Thomas. Pinakiusapan niya si Monica na humingi ng allowance para kay Xiao Feng dahil siya ang espesyal na assistant ni Thomas. Muling nakita si Muyon sa library, medyo nahihiya si Xiao Feng. Naintindihan ni Zihui, kaya't dali-dali siyang humingi ng paalam upang umuna. Kinabahan si Muyon at sinadyang hawakan ng bahagya ang kamay ni Xiao Feng. Nang dumaan si Zihui sa court, nakita niya si Lin Di na inaalo ang isang batang lalaki. Naisip niya na sana noong bata siya at umiiyak, mayroon din siyang kamay na umaalo sa kanya. Sa Aoyang Group, pinapunta ni Monica si Xiao Feng sa airport upang sunduin si Thomas. Takot si Xiao Feng sa sasakyan, ngunit hindi siya pinansin ni Monica. Sa loob ng sasakyan, nagsimulang makaramdam ng pagka-suffocate si Xiao Feng. Ang mga nagbabalik na alaala ay naging sanhi upang unti-unti siyang mawalan ng malay. Nang magising siya sa ospital, nakita ni Xiao Feng ang mga mata ni Muyon na puno ng pag-aalala. Lumalabas na nagpadala ng lokasyon ang smartwatch kay Muyon kaya't agad siyang tumakbo sa kanya. Napagtanto ni Muyon na hindi niya alam kung anong lugaw ang gusto ni Xiao Feng kaya bumili siya ng iba't ibang uri. Nagsusubo siya kay Xiao Feng ng bawat kutsara at hindi pinapayagan itong tumanggi. Sa labas, masayang-masaya si Enhi at Enri, sunang magkasundo muli ang dalawang anak. Ngunit nang makita ni Xiao Feng ang kanyang mga magulang na umampon sa kanya, nagbago ang kanyang ekspresyon. Pinayuhan ni Enhi Su ang kanyang asawa na bigyan pa ng kaunting oras ang kanilang anak. Habang nagtatrabaho, nagkaroon ng problema ang computer ni Xiao Feng. Naalala ni Muyon ang sinabi ng kanyang kaibigan na kailangan niyang purihin ang babae. Lumapit siya at sinabi na si Xiao Feng ang pinakamagaling sa kanyang puso. Bumuntong hininga si Xiao Feng dahil nawalan siya ng 3,000 salita sa kanyang ulat. Ang pangalawang bagay sa sikreto ng mga babae ay ang magpakitang gilas na parang isang si. Sa pilitang binuhat ni Muyon si Xiao Feng papunta sa parke. Sinisi niya ito sa sadyang pagpapahirap sa kanya sa pamamagitan ng paglalakad sa ilalim ng mainit na araw. Ang pangatlo ay magbigay ng isang napaka-espesyal na regalo. Binili ni Muyon ang lahat ng uri ng pabango ng Feng, kaya't nawala ng imik si Xiao Feng. Nang makita niya si Qin Yao na dumadalaw kay Xiao Feng, agad na pinauwi ni Muyon ang kanyang matalik na kaibigan. Pinauwi ni Xiao Feng ang kanyang kapatid para makipag-usap siya sa kanyang bisita. Alam ni Qin Yao na natatakot si Muyon na agawin niya si Xiao Feng. Narinig niya na matagal nang ginagawa ng binata ang smart bracelet, kaya hindi pa niya natatapos ang kanyang graduation project. Dahil para kay Muyon, walang mas mahalaga kaysa kay Xiao Feng. Pagkababa upang makipagkita kay Muyon, pinuri ni Xiao Feng ang napakatamis na binili ni Qin Yao. Sa pilitan niyang sinubuan ito sa kanya. Sinabi ni Muyon na maasim ito at hindi na niya pinayagan si Xiao Feng na kumain pa. Kumapit siya sa dibdib ni Muyon na naging dahilan upang maramdaman ni Muyon ang tamis. Sakto namang tumawag si Yang Yu para sabihin na malapit nang simulan ang produksyon ng unang batch ng gamot. Masayang-masaya si Xiao Feng dahil maililigtas na si Dei. Buntong hininga si Muyon, hindi niya alam kung kailan siya magiging number 1 sa puso nito. Nang makita niya si Yang Yu na bumibisita kay Xiao Feng, tinanong siya ni Muyon. Hindi pa ba sapat ang pagpapahirap ni Ouyang sa kanya? Binalaan niya si Yang Yu na lumayo kay Xiao Feng. Pinakiusapan ni Yang Yu si Muyon na ibigay ang ulat ng eksperimento kay Xiao Feng. Pagkaalis pa lang ni Yang Yu, may lumabas na namang kalaban sa pag-ibig. Sinabi ni Dei na gumagaling na siya, kaya pinayagan siya ng doktor na lumabas ng ospital ng ilang araw. Nagsiselo si Muyon at hindi niya pinayagan si Xiao Feng ay yakapin ang mga bulaklak ng ibang tao. Sinundan niya sila at ang tanging alam niya ay ang pagtapak sa mga talulot ng bulaklak. Nagpatingin na si Dei sa isang psychologist at pinapaalalahanan si Xiao Feng na pumunta sa kanyang appointment.
Nakita niya si Muyon na sinisira ang mga bulaklak, kaya't sinabihan niya itong ibalik sa kanya. Sa sesyon ng therapy, gusto ni Xiaofeng na maalala ang kanyang nawawalang alaala. Unti-unti siyang nakatulog ng mahimbing at bumalik sa pinakamasayang sandali ng dalawang pamilya. Matapos ang aksidente ng mga magulang ni Xiaofeng, nangako si Muyon na poprotektahan niya ang kanyang ate magpakailanman. Nagplano silang magpakasal kapag malaki na sila upang magkasama habang buhay. Pagkatapos ng unang sesyon ng hypnosis, tinawagan ni Xiaofeng si Day. Sinabi niya na marami na siyang naaalala noong bata pa siya at napagtanto niya na palaging nasa tabi niya si Muyon. Alam na ni Day na may espesyal na damdamin si Muyon para kay Xiaofeng. Ano man ang katotohanan, inosente pa rin si Muyon. Bago ang graduation social, inayos ni Zihui ang make-up ng kanyang matalik na kaibigan. Bumuntong hininga si Xiaofeng dahil ilang araw na niyang hindi nakita si Muyon. Naalala ni Zihui na nakasama siya sa social. Sa social, ganap na nagbago si Xiaofeng na ikinagulat ng lahat. Lumapit si Muyon at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Isinuot niya ang kanyang coat kay Xiaofeng, hindi hinahayaang may makakita sa kanya maliban sa kanya. Hinila niya si Xiaofeng sa rooftop, gusto lang ni Muyon na makasama siya sa graduation social. Narinig niyang mahilig siyang sumayaw at agad na kinuha ang kanyang vest. Sakto namang tumunog ang musika at yumuko siya upang anyayahan ang prinsesa sa isang sayaw. Umiti ng malapad si Xiaofeng at sumayaw sa mainit na yakap ng kanyang prinsipe. Hindi siya magaling sumayaw, ngunit sa kanyang mga bisig, lahat ay naging natural. Ang kanilang mga yapak ay tila nagkukwento, banayad at puno ng damdamin. Katatapos pa lang ng sayaw at ang musika ay nanatili sa hangin, tila alaala ng mga damdaming hindi pa nasasabi. Nang walang babala, yumuko siya at hinagkan ang kanyang mga labi. Ang halik ay malakas at determinado, tila matagal na itong naghihintay sa sandaling ito. Siguro si Ifeng, gutom ka na. Nahihiya si Xiaofeng, tumakbo upang maghanap ng pagkain para kay Muyon. Sa party, nagkataong nakita ni Xiaofeng si Qingyao. Nakita niya si Muyon at sadyang inasar ang kanyang matalik na kaibigan. Hinaplos niya ang kanyang buhok at pinuri si Xiaofeng na lalo siyang gumaganda. Kung hindi lang si Muyon ang unang nagkagusto kay Xiaofeng, tiyak na susundan niya ito. Gaya ng inaasahan, nagsiselo si Muyon at idineklara na hindi na niya papansinin si Xiaofeng. Tumalikod siya at umalis at sakto namang nakita niya si Jingsu. Pinasakay siya ni Jingsu sa kotse at sasabihin niya raw sa kanya ang katotohanan noong nakaraan. Hinabol ni Xiaofeng si Muyon, ngunit nakita niya itong sumakay sa kotse ni Jingsu. Pagdating sa Ouyang family, nakita ni Muyon ang litrato ni Xiaofeng na kasama si Zihui. Ibinigay ni Jingsu ang kasunduan sa pagbili ng share, at pumayag siyang patunayan na walang kinalaman ang pamilya ni Muyon sa pagkamatay ng mga magulang ni Xiaofeng. Ngunit kapalit nito, kailangan niyang maging boyfriend niya. Bukod pa rito, kakatawanin ni Jingsu ang Aoyang family at magbibigay ng pondo para sa startup project ni Muyon. Tumanggi siya dahil ayaw niya ng transaksyon ng pag-ibig. Mahigpit na hinawakan ni Jingsu si Muyon, iginigiit na kailangan niyang makuha ito. Sa kabilang banda, hinahabol si Xiaofeng ng isang grupo ng mga basagulero. Nagtago siya at si Zihui sa isang bakanting silid at dali-daling tumawag kay Muyon para humingi ng tulong. Gayunpaman, inagaw ni Jingsu ang telepono ni Muyon. Kalmado niyang ibinalik ang telepono na nagsasabing hindi siya karapat-dapat kay Jingsu. Hindi niya nakontak si Xiaofeng kaya tinunto niya ang lokasyon nito. Ngunit nauna si Qingyao ng isang hakbang at iniligtas ang dalawang babae. Sinabi ng mga basagulero na binuksan ni Xiaofeng ang alak, ngunit ayaw nilang magbayad. Sinabihan ni Qingyao si Xiaofeng na umalis na doon at siya na lang ang magbabayad. Lihim na pinatay ni Xiaofeng ang circuit breaker upang makatakas sila ni Qingyao. Naihabol ng mga basagulero at muling pinagsusuntok si Qingyao. Sakto namang dumating si Muyon at sumugod upang tulungan ang kanyang kaibigan. Tumawag si Xiaofeng ng security guard at saka lang sila napaalis ang mga basagulero. Pinuri ni Muyon ang kanyang ate na lalo siyang gumagaling at naglakas loob pang pumunta sa bar. Sinabi ni Xiaofeng na sumakay si Muyon sa kotse ni Jingsu, kaya bakit hindi siya pwedeng pumunta sa bar. Tinanong ni Muyon, kung malapit ka kay Qingyao, iniisip mo ba ang damdamin ko? Pagkatapos nito, hindi na raw niya papansinin ang mga bagay na may kinalaman sa kanya. Nagtampo si Xiaofeng at hinila si Qingyao palayo sa paningin ni Muyon. Pag-uwi, tinawagan ni Qingyao ang kanyang kaibigan upang magpaliwanag. Plano niyang gumawa ng kaunting pagkalito upang kusang sundan ni Xiaofeng si Muyon. Hindi niya inaasahan na sumakay si Muyon sa kotse ni Jingsu. Naniniwala si Muyon kay Qingyao at tinutulungan lang si Xiaofeng. Narinig ni Qingyao na maraming negosyo ang nag-aalok kay Muyon ng trabaho. Pinayuhan niya ang kanyang sarili na huwag lang isipin ang pagtatayo ng sarili niyang negosyo at palampasin ang ibang pagkakataon. Nang magtrabaho siya para sa isang teknolohikal na korporasyon, tinanggihan ang mga malikhaing ideya ni Muyon. Naniniwala ang kanyang superior na ang mga kabataan ngayon ay palaging idealistic. Wala siyang magawa kundi lumabas at kainin ang kanyang hiwalay na pagkain ng mag-isa. Tiningnan niya ang lumang litrato at naisip na kumakain siya ng lutong pagkain ni Xiaofeng. Sakto namang tumawag ang CEO ng Shanghai Technology. Interesado sila sa proyekto ni Muyon kaya nag-set sila ng meeting. Nang makipagkita kay Linan, ang CEO ng Shanghai Technology, ipinadala ni Muyon ang kanyang plano sa pagpapaunlad ng smart home robot. Bukod sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay, ang produkto ay maaari ding maging kasama ng mga tao. Lubhang interesado si Linan sa isang produkto na may makataong aspeto. Ngunit ang lahat ay naging masyadong maayos na nagdulot ng pagdududa kay Muyon. Humingi siya ng tulong kay Qingyao na dalubhasa sa batas upang samahan siya sa negosasyon. Walang nakitang kakaiba si Qingyao, ngunit lahat ng probisyon sa kontrata ay pabor kay Muyon. Sinuri nila ang pagkakakilanlan ni Linan at tulad ng inaasahan, siya ang tiyuhin ni Jingsu. Nang hanapin si Linan, nagkataong nakita ni Muyon si Jingsu. Pinuri ni Li si Muyon na napakagaling at bagay siyang maging miyembro ng pamilya ng Ouyang. Tumanggi si Muyon na makipagtulungan kung kailangan niyang magpakasal para sa negosyo. Ipinaalala ni Jingsu na tanging ang Shanghai Technology lang ang makakagawa ng kanyang proyekto.
Ngunit mariing tumanggi si Muyon dahil wala siyang interes kay Jingsu. Pag-uwi, sumumpong muli ang sakit ng tiyan ni Muyon. Nahiga siya habang tinitingnan ang WeChat ni Xiao Feng at nakita niyang masaya siyang nagta-training sa ospital para gamutin si Day. Matapos niyang masaksihan sa unang pagkakataon ang isang pasyente na namatay sa operating table, tila nalungkot si Xiao Feng. Naalala niya ang sandali nang mawalan siya ng mga magulang at lalo pa siyang nalungkot. Kinabukasan, nang makita niya si Qinyao, nagtanong si Xiao Feng tungkol kay Muyon. Sinabi ni Qinyao na hindi pa rin siya nakakahanap ng investor. Noong nakaraan, kusang nakipagtulungan ang Shanghai Technology, ngunit ang may-ari pala ay tiyuhin ni Jingsu. Alam ni Muyon na mayroon silang ibang motibo, kaya't mariin siyang tumanggi. Tinantya ni Qinyao na nalugi si Muyon ng daan-daang milyong yuan. Pinuri ni si Hui ang isang lalaki na may malinis na reputasyon dahil handa siyang isakripisyo ang lahat para sa isang tao. Naawa si Qinyao sa kanyang kaibigan na nahihirapan at muling sumumpong ang sakit ng tiyan niya. Naalala niya na nagpapatingin si Muyon sa digestive department. Nagpanggap si Xiao Feng na walang pakialam, ngunit dali-dali siyang nagtanong sa doktor tungkol sa sakit ni Muyon. Pagdating sa bahay ni Muyon, sinabihan niya itong humiga lang sa sofa at maghintay ng pagkain. Pinuri niya ito sa pagiging matapang dahil sa loob lang ng ilang araw ay nagawa na niyang sirain ang kanyang sarili sa pagtatayo ng negosyo. Sinabi niya na madaldal siya, ngunit labis niyang tinatamasa ang pag-aalala ni Xiao Feng. Nang makipag-usap kay Muyon, sinabi ni Xiao Feng na kagabi, hindi niya nailigtas ang isang pasyente na biktima ng aksidente. Niyakap ni Muyon si Xiao Feng at pinahiram siya ng matibay na balikat. Nangako siya na simula ngayon ay kakain na siya ng maayos at hindi na magtatampo sa mga walang kabuluhang bagay. Dahil sa pamimilit ni Jingsu, tinanggihan si Muyon ng mga kumpanya ng teknolohiya. Samantala, ibinigay ni Qinyao kay Xiao Feng ang kanyang startup project proposal. Tinulungan niya si Muyon na ipadala ang plano sa dose-dosenang mga kumpanya at nagkataong nakakita siya ng pondo na sumusuporta sa mga startup ng estudyante. Dinala niya ang plano sa isang propesor sa paaralan at hiniling sa kanya na magsulat ng isang liham ng rekomendasyon. Pumayag ang propesor dahil mataas ang pagtingin niya sa ideya ni Muyon. Ilang araw pagkaraan, nakatanggap si Muyon ng tawag mula sa miyembro ng Mingxian University Startup Fund. Sinabi nila na naaprubahan ang aplikasyon niya para sa pondo, kaya't pinapunta nila siya sa paaralan upang kumpletuhin ang mga pamamaraan. Pumayag si Qinyao, ngunit binura niya ang premium beef at mamahaling seafood. Sinabihan ni Qinyao ang kanyang matalik na kaibigan na harapin ito, ngunit sinunod ni Muyon si Xiao Feng. Pinakiusapan ni Qinyao ang staff na bigyan siya ng kalahating kilo ng pagkain ng aso. Matapos makumpleto ang proseso ng aplikasyon para sa pondo, tinawagan ni Muyon ang lahat upang magdiwang. Tumulong siya kay Xiao Feng sa pagluluto, ngunit hindi man lang siya marunong magbalat ng repolyo. Nang tikman niya ang pagkain, gusto agad ni Zihui na pakasalan si Xiao Feng. Nagsiselo si Muyon maging sa kanyang anak na babae, kaya't pinalayas niya si Zihui sa kanyang bahay. Nang marinig ni Xiao Feng na ininom na ni Muyon ang gamot, pinuri niya ito sa pagiging masunurin. Nagsubuan sila ng pagkain na tila hindi nakikita ang dalawang nasa harap nila. Pagkatapos kumain, hindi pinayagan ni Muyon si Xiao Feng na maghugas ng pinggan. Inisip niya na bisita sina Qinyao at Zihui, kaya't hindi niya sila mapipilit na magtrabaho. Narinig niyang naghugas si Muyon at naalala niyang sila ang nagluto, kaya dapat ang dalawang kaibigan nila ang maghugas. Habang nanonood ng horror movie, takot na takot si Xiao Feng at mahigpit na niyakap si Muyon. Ang dalawa pang natira ay nakayakap lang sa kanilang unan. Sakto namang tumunog ang doorbell at lumabas na si Lindy pala ang dumating para hanapin si Zihui. Alam niyang nagdiriwang ang lahat, kaya't dali-dali siyang bumili ng tiket sa konsyerto. Sino ang mag-aakala na si Lindy, dahil sa pagiging matipid, ay nagkamali ng bili at nakabili ng tiket sa business forum. Pauwi, palihim na binuksan ni Muyon ang kahon ng singsing. Nilabanan ni Muyon ang kanyang desisyon na baguhin ang kanyang paraan ng pagtawag at nag-aalangan na tinanong si Xiao Feng, pumapayag ka bang maging girlfriend ko? Hindi pinayagan ni Muyon si Xiao Feng na tumanggi at agad na inilagay ang kahon ng singsing sa kanyang kamay. Naalala ni Xiao Feng ang sinabi ni Zihui na huwag madaling sumang-ayon sa pagtatapat ni Muyon. Sinunod niya ito at sinabi na gusto lang niya ang malumanay na anghel. Gayunpaman, lihim niyang isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Hinatid niya si Xiao Feng sa tapat ng kanyang bahay at pinapaalalahanan siya ni Muyon na may nakalimutan siya. Iyon ay isang matamis na halik na nabuo mula sa lahat ng pagmamahal sa kanyang puso. Xiao Feng, susubukan kong maging pinakamalumanay na anghel mo. Nang makita niya si Zihui, pinayagan siya ni Muyon na umorder ng kahit ano at saka siya humingi ng payo sa pag-ibig. Lubos na pinahahalagahan ni Zihui ang saloobin ni Muyon, kaya't binigyan niya lang ito ng isang mapanganib na galaw. Ngunit mas gugustuhin ni Muyon na mamatay kaysa sundin ang paraang iyon. Sa shopping mall, hinila ni Zihui si Xiao Feng upang punan ang isang survey form para makakuha ng regalo. Nais ni Xiao Feng na ang kanyang kapareha ay maging banayad at maasikaso. Siya ay magluluto ng mga pagkaing Pranses na may kalidad ng 5-star na restaurant at magaling ding kumanta at sumayaw. Gusto niya ang regalo ng pagtatapat na isang butiki. Gaya ng inaasahan, lahat ay nasa plano ni Muyon. Matapos basahin ang survey ni Xiao Feng, inisip ni Muyon ang sitwasyon kung saan siya ang nag-aalaga ng butiki para sa kanya. Siya ay magiging abala sa kusina, nagluluto at nagtatahi. Magtatanghal siya ng sining upang mas ganahan siyang kumain. Bumalik sa realidad, hiniling ni Muyon kay Zihui na turuan siyang sumayaw. Ngunit tila ang cool na scholar ay madalas na kulang sa artistikong kakayahan. Kahit na hindi niya gusto ang mga hayop, nagsimula si Muyon na mag-alaga ng butiki. Tinawag niya ang kanyang matalik na kaibigan upang palakasin ang kanyang loob, upang ilipat niya ang kanyang alagang hayop. Humanga si Qinyao kay Muyon dahil sa pag-ibig na handa niyang isakripisyo ang kanyang buhay. Sa supermarket, bumili si Muyon ng mga profesional na kagamitan sa pagluluto. Natutunan niya ang sikreto ng pagluluto ng steak ng isang 5-star restaurant chef. Matapos ihanda ng maayos ang lahat, nagpasya si Muyon na gamitin ang isang masakit na plano upang imbitahan si Xiao Feng sa kanyang bahay. Nagpanggap siyang nilalagnat at nag-schedule ng date sa kanya ngayong 6 ng gabi.
Alam na alam ni Xiao Feng ang intensyon ni Muyon, ngunit handa siyang sumugod. Parang nagpiesta si Muyon at agad na nilinis ng husto ang bahay. Sa wakas, dumating din si Xiao Feng. Nakita ni Muyon na kakaiba ang suot niya, ngunit pinilit pa rin niyang purihin na maganda. Sinabi niyang kakadating lang niya at gumaling na siya. Pinuri ni Xiao Feng ang ayos ng bahay, ngunit hindi raw ito sapat na malinis. Kinontrol ni Muyon ang kanyang bibig at nangako na mas magiging maingat sa susunod. Nagtataka si Xiao Feng kung bakit bigla siyang naging napakabait. Xiao Feng, gusto mo ba akong ganoon? Nang makita niya si Muyon na nagluluto sa kusina, tinukso ni Xiao Feng ang kanyang masamang teknik. Naggalit ang ngipin ni Muyon at sinabi na palagi niya itong tinitingnan bilang huwaran. Sa ilalim ng nagkikislap na ilaw ng kandila, ibinuhos ni Muyon ang baso ng pulang alak. Maingat niyang hiniwa ang bawat piraso ng steak at inilagay sa plato para sa kanya. Tinikman ni Nian Feng at sinabing medyo hilaw ang karne. Masunuring tinanggap ni Muyon ang puna para mas masarap ang luto sa susunod. Sadya niyang hiniwa ang malaking piraso ng karne at sinubo sa kanya. Nang makita niyang maliit lang ang kinagat ni Nian Feng, kinain agad ni Muyon ang natira. Hindi pa siya nakakain ng ganito katamis na karne. Habang nanonood ng pelikula, tamang-tama ang pagpatay ni Muyon sa G nang maghalikan ang dalawang artista. Tumakbo siya para buksan ang ilaw at pinasikat ang espasyong napuno ng mga bituin. Ang malamig na Diyos na si Muyon ay biglang naging isang kaibig-ibig na kuneho. Medyo may pagkagaling sa bukid ang kanyang pagtalon, ngunit matagumpay niyang napatawa ang mahal niya. Hindi niya inakala na ang lalaking kasing lamig ng hamog, na kayang magsuot ng nakakatawang bunny ears at sumayaw sa gitna ng sala para sa akin. Umupo si Muvan at inilapit si Tiu Fong sa sofa. Binigyan niya ito ng bagong keychain na siya mismo ang nagtahi. Tiu Fong, basta gusto mo, magagawa ko ang lahat. Hindi na hinintay ni Muvan ang sagot at hinalikan si Tiu Fong. Isang ingay ang pumutol sa romantikong kapaligiran, lumabas pala ang butiki mula sa pugad. Agad itong ibinigay ni Muvan kay Tiu Fong. Hindi niya akalain na matatakot ito at mamumutla. Sinabi ni Tiu Fong na kung ano lang ang naisulat niya sa survey. Pero, nagustuhan niya ang lahat ng inihanda nito. Tamang-tama naman at tumawag ang ospital. Nagmamadaling umalis si Tiu Fong at nakalimutan ang kanyang bag. Nakita ni Muvan ang maruming damit sa bag at nahulaan niyang napilitan lang itong magpalit ng damit. Pagdating sa ospital, muling hinarap ni Tiu Fong ang pagpanaw ng pasyente. Nagkataong nakita si Doong Du, ibinahagi niya na nag-aaral siya ng medisina upang makahanap ng lunas para sa diin. Hindi niya naisip na bukod sa kaalaman sa propesyon, kailangan ding harapin ng mga doktor ang kapanganakan, sakit, katandaan at kamatayan. Inaliw ni Doong Du si Tiu Fong, huwag nitong bigyan ng presyon ang sarili. Tamang-tama naman nang makita si Muvan, tumakbo agad si Tiu Fong para yakapin ito. Tiu Fong, nandito na ako. Naglagay ng lugaw para kay Tiu Fong, hinikayat siya ni Muvan na tikman agad ang luto niya. Umiyak si Tiu Fong, hindi niya alam kung paano haharapin ang trabaho. Kinumpirma ni Muvan na mahusay ang ginawa ni Tiu Fong, kailangan lang ng kaunting oras para maintindihan kung ano ang gusto nito. Ano man ang piliin ni Tiu Fong, lagi siyang nasa tabi nito. Habang nagtatrabaho sa cake shop, nahulaan ni Tiu Fong na medyo sumobra ang paghahalo ng may-ari ng cream. Hiniling ni Muvan sa kanyang kasintahan na patikimin siya, ngunit naramdaman niyang masarap ito. Pinayuhan ni Tiu Fong na magpa-check up ito ng panlasa, pagkatapos ay nag-focus sa paglalaro. Sinabi niya na ang farm simulation game ay nagbibigay ng data ng isang food store at nagbibigay din ng direksyon para sa pag-unlad. Inamin niya na gusto niyang magbukas ng isang cake shop. Tumuto si Muvan dahil para lang sa kanya dapat magluto si Tiu Fong. Nahiya ito at sumandal sa kanyang balikat. Matapos ang ilang paghahanda, binuksan na ni Tiu Fong ang sarili niyang tindahan. Kinuha niya si Muvan bilang tagasuri at kasabay na tagapagsilbi sa tindahan. Pagdating sa ibaba, ayaw ni Tiu Fong na malayo kay Muvan. Hinintay lang niya itong magsalita at kusa itong bumalik para halikan sa pisngi. Naalala ni Muvan na medyo marami ang kinain ni Tiu Fong, kaya inaya niya itong maglakad pa ng 2 ikot. Sa araw ng pagbubukas, abala ang cake shop sa dami ng customer na sumusuporta. Hindi pa nakakakuha ng empleyado si Tiu Fong, kaya humingi siya ng tulong kay Tuhu. Nagsorry siya dahil kailangan niyang abalahin ang matalik niyang kaibigan ng ilang araw. Hindi nagmadali si Tuhu dahil may isang lihim na bayani na tumutulong sa kanyang makeup shop. Inilahad niya na si Muvan ay marunong gumawa ng video, mag-edit ng larawan, sumulat ng advertising copy, at marunong din sa market research. Ginawa niya ito ng libre para kay Tuhu at pinamamahalaan din ang account ng cake shop ni Tiu Fong. Para batiin si Tiu Fong sa matagumpay na pagbubukas upang matikman muli ang cake. Kinakabahan si Tiu Fong dahil nagpa-practice siyang gumawa ng birthday cake para kay Muvan. Sinabi niya na abala ito sa pagsali sa robot competition kaya matagal na silang hindi nagkita. Nakita ni Diyin ang kanyang mahiyain na kaibigan kaya agad siyang tumulong. Ginamit niya ang telepono ni Tiu Fong, nag-text para mag-imbita na sabay nilang ipagdiwang ang kaarawan ni Muvan. Sa unang pagkakataong nakita si Tiu Fong na kusang nag-imbita, kailangan ni Muvan na maghanda ng mabuti. Tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan at tinanong kung ano ang dapat niyang isuot sa unang date nila. Ayon kay Tan Hiu, ano man ang isuot ni Muvan ay bagay dito. Hiniling niya sa kanyang kaibigan na huwag na siyang bigyan ng e-dog food, drama ng pag-ibig, para kainin. Nang marinig na nagbukas ng cake shop si Tiu Fong, pumunta si Tin Tuyet para tingnan. Tikim ni Tiu Tan ng isang piraso at agad niyang kinutya ang galing ng may-ari. Humingi ng paumanhin si Tin Tuyet kay Tiu Fong dahil medyo mapili siya sa pagkain. Pinaalalahanan ni Tiu Fong ang customer na kung ayaw kumain, huwag nang pumunta sa tindahan. Nakita niya si Tin Tuyet na parang isang mayamang ginang, masyadong walang ginagawa, kaya mahilig manggulo sa iba. Pinayuhan ni Tiu Tan si Tiu Fong na huwag magpanggap na maharlika at huwag isipin na karapat-dapat siya kay Muvan. Walang magawa si Tiu Fong dahil simula pagkabata, ang pangalan niya lang ang nakaukit sa puso ni Muvan. Hindi niya kailangang magbayad, umaasa na hindi na muling makikita si Tin Tuyet na pumasok sa kanyang tindahan.
Sa wakas, natapos din ni Tiu Fong ang birthday cake para kay Muvan. Tamang-tama naman nang biglang sumugod ang isang vlogger at inakusahan ang cake shop na hindi malinis. Inihagis niya ang cake at hinila ang cameraman sa kusina. Binaligtad niya ang katotohanan at pinagbintangan si Tiu Fong na gumamit ng expired na gatas at bulok na prutas. Nagkataong tumawag si Tintuyet at inamin na iyon ang kanyang panimulang pag-atake. Pinilit niya si Tiu Fong na lumayo kay Muvan kung hindi ay mawawalan ito ng lahat. Sa kabilang banda, tinapos ni Muvan ang kanyang trabaho. Nag-ahit siya, nagsuklay at nag-ayos para sunduin ang kanyang kasintahan. Ngunit nakaupo sa sahig si Tiu Fong. Sinabi niya na hindi pa niya naitatapon ang bulok na prutas nang dumating ang dalawang estranghero at inakusahan ang tindahan ng pagiging walang konsensya. To Muvan, sirang-sira na rin ang birthday cake mo. Kinain ni Muvan ang isang piraso ng cake at sinabing ito ang pinakamasarap na lasa sa mundo. Napangiti si Tiu Fong at sumandal sa kanyang balikat. Hinawakan niya ang kamay ni Muvan at sinamahan siyang gumawa ng isa pang cake. Tiu Fong, salamat sa iyo, binigyan mo ako ng isang di malilimutang kaarawan. Pag-uwi, narinig ni Tiu Fong ang tunog ng piano na humihingi ng tulong. Nawala ng kontrol ang kanyang kasintahan dahil gusto ni Tiun Han na makipaghiwalay. Dali-daling tinakpan ni Muvan si Tiu Fong, kaya nasugatan siya sa kamay. Nagulantang si Tiu Fong at dinala ito sa silid upang gamutin ang sugat. Nag-aalala si Muvan na babalik ang baliw na iyon, kaya nagpasya siyang magbantay sa labas ng sala buong gabi. Nagdala si Tiu Fong ng kumot sa labas at nakita si Muvan na nakatulog sa sofa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pisngi nito at nagising naman si Muvan. Nagkunwari siyang naglalakad sa tulog, ngunit nabangga niya ang mesa at nasaktan. Sinabi ni Muvan na tuwing naglalakad si Tiu Fong sa tulog, binuhat niya ito at hinalikan bago ilagay sa kama. Nagkunwari si Tiu Fong nagising at nagtanong kung napanaginipan niya lang ba iyon. Sinabi ni Muvan na muntik nang tumalon si Tiu Fong mula sa bintana, kaya kailangan niyang manatili doon para makasigurado. Nakita si Muvan na nakahiga sa sahig, dahan-dahang iniabot ni Tiu Fong ang kanyang kamay patungo rito. Hindi na pinaghintay ni Muvan si Tiu Fong at kusa nitong hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Kinabukasan, isinara ang cake shop, nangako si Muvan na makakahanap siya ng ebidensya at hindi niya hahayaang saktan ni Tintuyet si Tiu Fong. Nag-aalala siya na baka makakaapekto ang mga plano ni Tintuyet sa proyekto ni Muvan. Hiningi niya kay Tiu Fong na magtiwala sa kanya at gagawin lang niya ang mga bagay na sigurado siyang mananalo. Tamang-tama naman nang tumawag si Doong Du at sinabing nagkaroon ng problema ang trial batch ng gamot. Nag-alala si Tiu Fong at nagmadali siyang pumunta sa kumpanya para makipagkita kay Thomas. Sinabi ni Doong Du na nakontrol na nila ang sakit ni Diin. Iminungkahi ni Thomas na ayusin ang proporsyon ng mga sangkap ng gamot at simulan muli ang eksperimento. Natatakot si Tiu Fong na baka hindi na makahintay si Diin hanggang matapos ang eksperimento. Sumang-ayon si Thomas na ilipat ang lahat ng teknisyan sa EVIF para subukang tapusin ito sa pinakamabilis na panahon. Pagdalaw kay Diin, nakita ni Tiu Fong si Muvan sa silid ng pasyente. Kinuha niya ang ulat ng pagsusuri para makapag-usap siya sa kanyang matalik na kaibigan. Tuwang-tuwa si Diin na marami nang nagbago kay Muvan dahil kay Tiu Fong. Alam niyang hindi naging madali para sa dalawa na magsama, kaya pinayuhan niya si Tiu Fong na huwag sumuko sa anumang dahilan. Bilang ganti, hindi rin siya susuko sa pagpapagaling. Sa kabilang banda, dumating si Tu Hugh para magsauli ng gamit at tamang-tama naman na mailagnat si Lam Ditch. Hinila ni Tu Hugh si Lam Ditch sa ospital, ngunit naghanda ito ng sorpresa para sa kanya. Iyon ang unang pera na kinita niya para ibili siya ng paborito niyang set ng pampaganda. Kinutya ni Tu Hugh si Lam Ditch na tanga dahil hindi nito napansin na mas mahal niya ito. Nang makipagkita kay Doong Du, pinasalamatan siya ni Tiu Fong dahil kinumbinsi nito ang board of directors na ipagpatuloy ang pagpondo sa eksperimento. Hiningi ni Doong Du kay Tiu Fong na suklian siya ng isang kainan. Sa kusina, tahimik na pinapanood ni Doong Du si Tiu Fong na nagluluto. Matagal na siyang hindi nakakain ng pagkain na mailasang pamilya. Hinatid niya si Tiu Fong pauwi at pinayuhan siyang alagaan ang kanyang kalusugan para sa susunod na yugto ng eksperimento. Nakatayo si Muvan at nakamasid mula sa malayo, hindi na nakatiis at sumugod para hilahin pauwi ang kanyang kasintahan. Pinigilan ni Doong Du si Tiu Fong at tamang-tama naman nang tumawag si Thomas at sinabing matagumpay na napabuti ang gamot. Masayang-masaya si Tiu Fong, ngunit ang taong gusto niyang kasamang magdiwang ay si Muvan. Kinabukasan, dinala ni Tiu Fong si Diin sa EVIF para sa eksperimento. Balisa si Muvan sa pagkamis sa kanyang kasintahan, patuloy na nag-update ng WeChat ni Tiu Fong. Isang linggo pagkatapos, bumalik si Tiu Fong sa bansa at sabik na makita muli ang kanyang kasintahan. Biglang lumitaw si Muvan mula sa likod at ginamit ang mga labi nito para pagaanin ang kanyang pananabik. Tamang-tama naman nang tumawag si Doong Du at pinapaalis si Tiu Fong para sa isang meeting. Hinihingi niya sa kanyang kasintahan na ipinapangako niyang pupuntahan ito pagkatapos ng trabaho. Naalala na kaarawan ni Tiu Fong ngayon, binigyan siya ni Doong Du ng kwintas na brilyante. Narinig niya na pinupuri ni Thomas si Tiu Fong kaya itinuring niya itong benepisyo ng kumpanya. Sa kabilang banda, si Muvan ay gumawa ng birthday cake para sa kanyang kasintahan, ngunit alas negatibo 1:00 na ng gabi, hindi pa rin ito nakakauwi. Tumawag si Tiu Fong at sinabing kailangan niyang mag-overtime, kaya nag-schedule sila ng bawi sa kaarawan ni Muvan kinabukasan. Naiintindihan niya ang kanyang kasintahan, kaya kinailangan niyang kanselahin ang reservation sa restaurant. Tamang-tama naman nang tumawag si Tintuyet at ibinunyag na binigyan siya ng kanyang kapatid ng kwintas na brilyante at naghanda pa ng sorpresa para sa kaarawan ni Tiu Fong. Habang hinihintay si Tiu Fong sa ibaba, binigyan siya ni Muvan ng birthday cake na may hugis na puting kuneho. Namuo ang luha sa kanyang mga mata nang makita siyang nakasuot ng bagong kwintas. Nagpakita pa ito ng pagkatuwa na naging dahilan para magtampo siya at umalis. Para ipagdiwang ang 1,000,000 followers, nagdaos ng maliit na party si Tu Hugh. Walang pakialam niyang ipinakita ang kanyang pagmamahal kay Lam Ditch, nakalimutan ang dalawang estatwa ng kahoy na nakaupo sa tapat. Pinayuhan ni Tiu Fong si Muvan na kumain ng maanghang na hipon para sa kanyang tiyan at pinayuhan naman niya itong uminom ng juice bago umuwi.
Matapos kumain, nagpaalam si Muvan na aalis muna. Pinilit ni Tuhoy ang dalawang magkaibigan na magkabati bago sila payagang umalis doon. Sumunod si Lamditch sa kanyang kasintahan at inilabas si Muvan para mag-usap. Ngunit bago pa man makapagsalita si Muvan, galit nang sinimulan ni Lamditch na questionin si Tuhoy. Tinanong niya kung bakit nito ibinebenta ang mga bagay na ibinigay niya. Pinaalalahanan ni Tuhoy si Lamditch na kusang loob niya itong ibinigay at patay na patay siya sa kanya. Bilang resulta, kinailangan ni Muvan na manatili at aliwin si Lamditch buong gabi. Pagdating ni Muvan sa laboratorio, sinabi ng propesor na maayos ang kanyang proyekto, ngunit may problema sa aplikasyon nito. Kung hindi agad makakahanap si Muvan ng pambihirang solusyon at kulang pa ang pondo para sa susunod na yugto, tiyak na mamamatay ang proyekto. Para pasalamatan si Muvan sa pag-aalaga sa kanya buong gabi, humiram si Lamditch ng telepono para manood ng live stream. Tinanong niya si Muvan kung bakit hindi man lang nasasaktan si Tuhoy na nag-aaw. Tiufong, natatakot akong agawin ka ng iba. Tinulak ni Tiufong si Muvan, hindi niya akalain na nasugatan ito habang tumatakbo para makita siya. Pag-uwi, dahan-dahang ginamot ni Tiufong ang sugat ni Muvan. Hinila niya ito sa kanyang bisig at inilapit si Tiufong sa upuan. Dahan-dahan siyang lumapit at pinuri na ang suot nitong singsing ang pinakamaganda. Ginamit niya ang matamis na halik, pinawi ang lahat ng sama ng loob sa kanilang mga puso. Kinaumagahan, tapos na si Tiufong magluto ng lahat ng pagkain. Natatakot siyang baka napapagod ito, kaya sinabi niya na siya na ang maghahanda ng almusal sa susunod. Nagpalakas ng loob si Tiufong at ipinagawa ang lahat ng gawaing bahay sa kanyang kasintahan. Naisip ni Muvan na gumamit ng robot para sa gawaing bahay upang madagdagan ang pagiging praktikal ng proyekto. Pagdating sa laboratorio, ipinagbigay alam ni Muvan sa propesor na natuklasan niya ang problema ng proyekto. Lubos niyang pinagtuunan ng pansin ang pag-upgrade ng sistema sa pinakamodernong antas, kaya nabaliwala niya ang orihinal na ideyang may pagmamalasakit sa tao. Gusto niyang gamitin ang 2 linggo bago ang robot competition para pagandahin ang produkto upang maging ganap na bahagi ng buhay pamilya. Nakahanap ang propesor ng isang assistant para kay Muvan at iyon ay si Tintuyet. Hindi niya maabot si Muvan, kaya patago siyang kumuha ng litrato na naging sanhi ng pagkalito ni Tiufong. Nakita ni Tintuyet si Tiufong na paparating para hanapin si Muvan, kaya mabilis niyang yakap ang liit nito. Natakot si Muvan na magkamali si Tiufong, kaya dali-dali niyang sinundan ang kanyang kasintahan. Hinila niya ito sa kanyang bisig at ayaw niyang bitawan. Tiufong, nagsiselos ka ba? Ipinaliwanag ni Muvan na pinayagan ng propesor si Tintuyet na pumasok sa laboratorio. Abuso siya sa pagpapaganda ng robot at hindi niya akalain na kusang lumapit ito. Tinanggihan niya ito at sinabi pa niyang ginagamit niya ang robot para sa isang mahalagang paghahanda. Nakita ni Tiufong na hindi malinaw ang sinabi ni Muvan, kaya nagalit ito at umalis. Pag-uwi, nakatanggap si Tiufong ng anonymous na mensahe na nagpapaalala sa kanya ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sa totoo lang, panibagong pakana na naman ito ni Tintuyet. Nanaginip na masama si Tiufong na naging sanhi para magbigay ng signal ang babala ang smart bracelet. Tumakbo si Muvan at mahigpit na niyakap si Tiufong. Humingi siya ng paumanhin dahil abala siya sa pagpapaganda ng proyekto at napabayaan ang kanyang nararamdaman. Muvan, ayoko nang tumakas pa. Nagtiwala ako sa iyo, gusto kong malaman ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng aking mga magulang kasama ka. Sinabi ni Tiufong na nakuhanan niya ng bahagi ng kasunduan sa pagkuha ng merkado. Tamang-tama naman, tinawag ng propesor si Muvan pabalik sa laboratorio. Mahinahon niyang hinalikan ang noo ng kanyang kasintahan at sinabing hintayin siya. Pagkaalis ni Muvan, tumawag si Tintuyet kay Tiufong. Sinabi niya kay Tiufong na kung gusto nitong malaman ang katotohanan, pumunta siyang mag-isa sa Jihi doong. Maingat na nagpadala ng mensahe si Tiufong kay Muvan at tamang-tama naman ang sinimulan niyang patakbuhin ang huling pagsubok ng sistema. Pagdating ni Tiufong, inilahad ni Tintuyet na bago maganap ang aksidente, ipinaayos ng ama ni Tiufong ang kotse sa isang tao. Iyon ay ang assistant ng ama ni Muvan na si Tranquan. Matapos ang araw ng aksidente, naglipat ang ina ni Muvan ng malaking halaga ng pera kay Tranquan. Kinutya ni Tintuyet si Tiufong na hangal dahil kinilala niya ang kanyang kaaway bilang ama sa loob ng maraming taon. Sa kabilang banda, sa wakas ay natapos na ni Muvan ang pagsubok. Binasa niya ang mensahe at nalaman lang niyang pinuntahan ni Tiufong si Tintuyet. Hindi niya makontak si Tiufong, kaya tinawagan niya si Doong Du sa paaralan ng kanyang kapatid. Samantala, hindi pinaniwalaan ni Tiufong ang mga sinabi ni Tintuyet. Nahulaan niya na gustong sirain ni Tintuyet ang relasyon nila ni Muvan, kaya ginawa niya ang senaryong ito. Tamang-tama naman ang dalhin ni Doong Du si Muvan at binasa ang peking ulat ni Tintuyet. Nakaramdam siya ng kahihiyan at nagpa siya na sabihin ang katotohanan. Ibinigay niya kay Tiufong ang buong recording. Sinisisi niya ang sarili sa maling pagtitiwala sa Fiyang, kaya siya nahulog sa kanilang balak na pagkuha. Makakasama niya ang kanyang mabubuting kaibigan tulad ni Tugya upang malampasan ang pagsubok na ito ang kumpanya. Ikinuwento ni Doong Du na noong taon na iyon, pinangunahan ng kanyang ama ang ASEAN Group na lalong lumaki at lumakas. Upang maalis ang tanging kalaban na si Zhu Shai, gumamit siya ng matinding pamamaraan ng kompetisyon. Nagkunwari siyang nakikipagtulungan sa Zhu Shi sa pagpapaunlad, ngunit sa katunayan ay patuloy niyang inakit ang kanilang mga pangunahing tagapamahala. Nawala ng talento ang Zhu Shai, naputol ang pondo, at sa huli ay humantong sa pagkalugi. Sinusuportahan ng mga magulang ni Muvan ang desisyon ng pamilya ni Tiufong kaya nagbigay sila ng maraming internal na dokumento sa ASEAN Group. Ngunit nang matuklasan nila ang balak ng ASEAN, huli na ang lahat. Ang ama ni Tiufong ay nagtiwala lamang kay Tugya, kaya inilipat niya ang lahat ng kanyang shares sa kanila. Hindi pa rin maintindihan ni Muvan kung bakit kailangan ni Tintuyet na magpeke ng ebidensya. Naalala niya noong mga panahong iyon, dumating ang kanyang ama sa Tugya para hikayatin ang kanyang mga kaalyado.
Sa unang pagkakataon na nakita niya si Muvan, nagkaroon na si Tintuyet ng damdamin para sa kanya. Ngunit ang lahat ng atensyon ni Muvan ay nakatuon lamang kay Zhu Yifeng. Mayabang si Tintuyet at napunit ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Sinubukan niyang maging isang mahinang elemento para mapansin siya ni Muvan. Ngunit pagkatapos ng maraming taon, sa kanyang mga mata ay nanatili lamang siyang isang ordinaryong tao. Tinanong ni Tiu Feng si Tintuyet kung saan siya kumukuha ng lakas para ipangako na makukuha niya ang lahat ng gusto niya. Naniwala si Tiu Feng na walang sinuman ang nananakit kay Tintuyet. Ang lahat mula simula hanggang wakas ay pawang kasakiman lamang niya. Nawala ng kontrol si Tintuyet at itinulak si Tiu Feng sa upuan. Dali-daling hinawakan ni Doong Du ang kanyang kapatid para mailabas ni Muvan si Tiu Feng. Madaling nalinlang si Tintuyet at sa kasamaang palad ay nauntog ang ulo sa gilid ng kabinet. Nang malaman na matagumpay na nasubukan ni Thomas ang gamot sa dilated cardiomyopathy, humiling si Tiu Feng na umatras sa proyekto. Gusto niyang magpahinga ng ilang panahon para pag-isipan ang kanyang landas sa hinaharap. Para makabawi kay Tiu Feng, lihim na ipinangalanan ni Doong Du sa kanya ang pondo ng research project sa dilated cardiomyopathy. Pinayuhan niya si Monica na bago ayusin ang lahat, kailangan niyang panatilihin itong lihim sa kanya. Naalala ni Doong Du noong bata pa siya, sinamahan niya ang kanyang ama sa tugya. Hiningi ni Tiu Feng na ibigay niya ang hair clip kay Tintuyet bilang paumanhin ni Muvan sa kanya. Hinabol si Tiu Feng, humingi ng paumanhin si Doong Du sa lahat ng nangyari sa nakaraan. Inakala ni Tiu Feng na ito ay tungkol sa mga galit ng nakaraang henerasyon at marami nang nagawa si Doong Du para sa kanya. Pag-uwi para kumain, humingi ng paumanhin si Tiu Feng sa maling paghatol sa kanyang mga magulang. Hindi sinisisi ng mag-asawang to ang kanilang anak na babae, basta mahal pa rin sila ni Tiu Feng. Nagsiselo si Muvan kahit sa kanyang ina at ayaw niyang may humawak sa kamay ng kanyang kasintahan. Pinuri ng ginang to ang kanyang anak na babae na mahusay sa lahat ng aspeto, tanging sa pagpili ng kasintahan lang siya nagkakaproblema. Pagkatapos bumalik mula sa hindi maganda ang kalagayan ng sakit ni Diin. Nagpadala siya ng isang liham kay Tiu Feng at pagkatapos ay gusto niyang magpahinga ng kaunti. Tiu Feng, ikaw lang ang aking matalik na kaibigan. Masaya ako na nakita kitang naging matatag at nagniningning ng husto. Tandaan mo, ang isang tao ay dapat maging sarili niya, maramdaman ang pag-ibig at maging matapang na magmahal. Hawakan mong mahigpit ang kamay ni Muvan at subukang mamuhay ng buong buo. Isang buwan pagkatapos, ginanap ang International Robot Creative Competition Award Ceremony sa Yangzhou City. Pinili ng mga hurado mula sa 1,700 kalahok, ang 1-0 nanalo ng pinakamataas na parangal. Si Muvan ang kinatawan at nakipag-ugnayan sa mga manonood. Sinabi niya na ang inspirasyon sa paggawa ng robot na si Tutiuday ay nagmula sa taong pinakamamahal niya. Gusto niyang gumawa ng isang all-around robot na makakatulong sa kanya at sa kanyang kasintahan na magkaroon ng mas maraming oras na magkasama. Dati, hindi ko maintindihan ang pag-ibig. Alam ko lang na tatawagin siyang umuwi para magluto. Tinawanan ko siya dahil sa kanyang kahangalan, kailangan pa niya akong hilingin na magturo upang makapasa. Hindi ko siya pinayagan makipagkaibigan, laging gumagawa ng gulo para alagaan niya ako. Sa katunayan, gusto kong bawat segundo at minuto ay makasama siya. Ngunit ang aking inosenteng kilos ay nagpagalit sa kanya. Nang lumaki ako, naintindihan ko na ang pag-ibig ay hindi pagmamayari o pagtatago sa puso, kundi ang pagsasama sa pinakamagandang panahon. Gusto kong ituring ang kanyang mga kaibigan bilang aking mga kaibigan at ibahagi ang lahat ng kaligayahan at kalungkutan. Gusto kong igalang at protektahan siya. Siguradong si Yifeng talagang naintindihan niya kaagad para gugulin ang buong buhay niya kasama ka. Pagkatapos magsalita ni Muvan, tumama ang ilaw ng entablado kay Tiu Feng. Bumaba siya sa entablado at sinalubong ang bida ng kanyang buhay. Tiu Feng, nangako tayo noong 7 taong gulang pa tayo na magsasama tayo magpakailanman. Mula noon hanggang ngayon, nakalipas na ang 5,780 araw, 934 minuto, at 12 segundo. Umaasa ako na sa susunod na sandali, magkakaroon tayo ng isang ganap na bagong simula. Siguradong si Yifeng, mahal kita, magpakasal ka sa akin. Dumating din ang kanyang matalik na kaibigan para saksihan ang mahalagang sandali ni Tiu Feng. Mas malakas na si Diin dahil ang huling pagpapabuti ng gamot ay napakaangkop sa kanyang kalagayan. Hinila ni Muvan si Tiu Feng, pinapaalalahanan na siya ang bida. Ako, si Muvan, pumapayag akong pakasalan ka. Pauwi, medyo sumakit ang paa ni Tiu Feng. Nilayo ni Muvan na pasanin ang kanyang kasintahan, ngunit nagpa siya itong tumawag ng taxi. Dahil kasama niya ito, wala na siyang kinatatakutan. Muvan, ikaw ang aking pinakamahusay na pampakalma. Matapang na sumakay si Tiu Feng sa sasakyan at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Muvan. Ang init ng kanyang kamay ay nakatulong sa kanya na kumalma muli. Ngumiti si Muvan at hinalikan sa labi si Tiu Feng. Pagbalik sa bahay ni Muvan, gusto ni Tiu Feng na itago ang ipinintang bintana na binili niya. Kinutya ni Muvan ang kanyang kasintahan dahil ayaw pa rin itong isuot ang damit na ibinigay niya. Binuhat niya ito, nahulaan na baka mataba si Tiu Feng kaya hindi niya magawang isuot. Sa hapunan sa ilalim ng kandila, nalampasan ni Muvan ang kanyang mga nakaraang pagkukulang. Mas maingat niyang iniluto ang beef at pinili ang pinakasariwang gulay. Hindi pa rin nasisiyahan si Tiu Feng dahil hindi pa rin sapat ang bayad sa maraming taon ng kanyang pambubuli. Dahan-dahang lumapit si Muvan at binuhat si Tiu Feng sa kanyang bisig. Nagpa siyang gumamit ng ibang paraan para ayusin ang lahat ng pagkakamali. Pagdala kay Tiu Feng sa kama, hindi makontrol ni Muvan ang kanyang sarili. Dinamba niya ito para halikan, tamang-tama naman ang bumili ang ina nito ng bagong damit para kay Tiu Feng. Dali-daling isinara ni Ginang to ang pinto at pinayagan ang dalawa na magpatuloy. Hindi nag-atubili si Muvan at patuloy na dinamba para halikan ang kanyang kasintahan. Hindi niya akalain na nakalimutan ng kanyang ina na hindi pa niya napapalakas ang loob ng kanyang anak na babae. Nahiya si Tiu Feng at dali-dali siyang kumawala sa mga bisig ni Muvan. Pagkatapos ng isang araw ng trabaho, biglang nakita ni Muvan ang nobya na matagal na niyang pinapangarap.
Tio Fong, salamat, ginawa mo akong pinakamaligayang tao sa mundong ito. Muvan, ako talaga ang masaya dahil mahal mo ako. Hinila ni Muvan si Tio Fong sa kanyang bisi, at inilapat ang isang mahabang halik sa labi nito bilang panata na siya lang ang mamahalin niya sa buong buhay. Pagkatapos ng kasal, nag-ayos si Tio Fong ng kanyang bagahe para sa honeymoon. Gusto ni Muvan na dalhin ang marriage certificate para malaman ng buong mundo na may asawa na siya. Gusto lang ni Tio Fong na dalhin ang stuffed devil na kamukha ni Muvan. Hinila niya ito pababa sa kama at hindi niya pinayagan ang kanyang asawa na magustuhan ang anuman maliban sa kanya. Dahan-dahan siyang yumuko at mahinahon na hinalikan ang labi nito. Sa huli, natupad nila ang pangako nila noong 7 taong gulang pa sila na magpapakasal sila para magkasama habang buhay.